15 araw na ang lumipas simula nang mapunta ako sa mundong ito. Pero hanggang ngayon, ni anino ng system, wala pa ring nagpapakita. Hindi lang iyon, wala ring matandang nakatira sa loob ng singsing na biglang magtuturo sa akin ng kung ano-anong pambihirang cultivation technique. Naalala ko pa, nagluluto lang ako noon sa dati kong mundo. Tapos bigla na lang, boom. Isang iglap, napunta ako sa kakaibang mundong ito. Ang mas nakakainis pa, matapos akong matransmigrate, chef pa rin ang naging trabaho ko. Akala ko magiging makapangyarihang cultivator na ako, pero mukhang sa kusina pa rin pala ang bagsak ko. Halos lahat ng cultivator dito ay nagsasagawa ng bigo, kaya hindi na nila kailangang kumain. Kaya sino pa ba ang bababa ng bundok para lang humanap ng masarap na pagkain? Ang habon nila rito ay pagiging immortal, hindi food trip. System, nasaan ka na ba? Ding, nagsimula na ang pagbind ng system. Sa wakas, pero pwede bang diretsuhin mo na? Sabihin mo agad kung anong klaseng system ka. Ang sistemang ito ay ang strongest god of cooking system. Ha, sandali nga, pakisabi ulit, cooking system. Anong klaseng biro to? Mundo ito ng cultivation. Gusto mo bang harapin ko ang mga demonyo habang may hawak na sandok at kawali? Kapag nakatanggap ng positibong review ang mga lutong ihahanda ng host, makakakuha ang host ng iba't ibang gantimpala. Kabilang dito ang talento, aptitude, at maging ang pagtaas ng cultivation. HMM. Kung ganun, hindi rin pala masama. Matagumpay nang nabind ang strongest gourmet system. Pangalan, Chongqing. Katayuan, Miscellaneous Disciple. Sekta, Daoyi Sect. Cultivation, Body Refining Realm. Reputation, wala pang nakakakilala. Natanggap ang newbie gift pack. Braised noodles. Braised noodles. Yan lang. Ano namang silbi nito? Kapag kinain, bahagya nitong pinapalakas ang katawan ng kumakain. Talaga, kung ganun, subukan nga natin. Tingnan natin kung may pinagkaiba ito sa braised noodles na niluluto ko noong nasa dati pa akong mundo. Mukhang ordinaryo lang naman, pero isang bagay ang nakakatuwa sa system na ito. Pati sandok, kaya nitong suriin. Tip, panatilihin ang tamang init ng apoy. Haluin ng 30 beses. Binibilang pa talaga kung ilang beses akong naghahalo. Hindi masama, mabango na agad. Pakuluan ng 3 ulit, saka salay ng 3 beses. Doon lalabas ang tamang lambot at chewiness ng noodles. Ang bango naman yan. Ano ang niluluto mo? Braised noodles. At mukhang tumutulo na ang laway mo. Ay, pasensya na. Sobrang bango kasi, hindi ko napigilang mapalapit. Pwede ba akong makahingi ng isang mangkok? Hindi pa naman ako kumakain, at gusto ko talaga itong matikman. Sige lang, walang problema. Grabe, napakasarap. Paano naging ganito kasarap ang simpleng noodles? Mali ang paraan ng pagkain mo. Haluin mo muna para kumapit ng mabuti ang sarsa sa noodles. Dahan-dahan lang. Wala na mga agaw sa kinakain mo. Pwede bang makahingi pa ako ng isa pang mangkok? Sobrang sarap talaga nito. Talagang may bahagyang epekto ito sa pagpapalakas ng katawan. Pero kung hindi mo papansinin, halos hindi mo rin mapapansin ang pagbabago. Hindi naman talaga ako malakas kumain. Sadyang napakasarap lang talaga ng niluto mo ngayon, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang iyon. Masaya akong nagustuhan mo. Nagustuhan. Hindi lang basta nagustuhan. Ito na ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko sa buong buhay ko. Talaga, pwede ba akong bumalik dito sa susunod? Siyempre, ito ang kusina ng Divine Sword Pick. Dito naman talaga naghahanda ng pagkain para sa mga disipulo. Pwede kang pumunta rito kahit kailan. Ah, kusina pala ito. Kung ganun, simula bukas, araw-araw na akong pupunta rito. Nga pala, Luyuyu ang pangalan ko. Salamat sa braised noodles. Nakakuha ng isang positibong review mula kay Luyuyu. Kasalukuyang progreso, 1-100. Gantimpala, isang talent point, isang cultivation point. Buti na lang napunta ako sa Daoyi Sect, ang nangungunang righteous sect sa silangang rehiyon. Kahit paano, panatag ang buhay rito. Mahigpit ang mga patakaran ng sekta, at maayos makitungo ang mga disipulo. Kaya kahit isa lang akong ordinaryong miscellaneous disciple, wala namang nang-aapi sa akin. Tanghalian na, mag-braised noodles tayo. Wala na tayong oras para magluto. Doon na lang tayo kumain sa kusina. Sa kusina, hindi ba't sobrang pangit ng pagkain doon? Wala na tayong ibang pagpipilian. Pagod na rin ako. Sige na nga, magtiis na lang tayo ngayon. Mamayang gabi na lang tayo magluluto ng sarili nating pagkain. Salamat sa pagsisikap mo, Senior Brother Wu. Wala iyon. Trabaho ko naman ito. Mas masarap ang braised noodles kapag bagong luto. Junior Brother Chongqing, anong ginagawa mo? May bago akong putahe. Gusto kong ipatikim sa inyong lahat. 3 kayo, hindi ba? Oo, sakto, tig-iisang mangkok kayo. Basta nakakain, ayos na. Sandali, ikaw ang gumawa nito. Oo, pwede bang matikman? Syempre, pero sandali lang. Mas masarap ang meat sauce kapag kasabay ng noodles. Junior Brother, tumutulo na ang laway mo sa sapatos ko. Senior Brother, kayo rin po. Basang-basa na ang kwelyo ninyo. Junior Brother Chongqing, hindi pa baluto, kaunti na lang. Isa pang pakulo, tapos na. Paano kami hindi magmamadali? Sa amoy pa lang, halos hindi na kami mapakali. Mukhang luto na yata, mas gusto ko pa namang medyo chewy ang noodles. Junior Brother, tapos na ba? Hindi na talaga ako makapaghintay. Kung hindi pa luto, bigyan mo na lang kaya ako ng hilaw na noodles. Tutal, kaya ko namang kainin iyon.
Grabe, sobrang bango talaga. Ano kaya ang lasa nito? Senior brother, kumusta? Napakasarap. Junior brother Chongqing, dagdagan mo pa ako. Malakas ang kain ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ba kahapon lang sinasabi mong magda-diet ka? Ahem, huwag mo nang pansinin yun. Basta malaking mangkok ang akin. Junior brother, luto na ba? Ayan, lumulutang na ang noodles. Ibig sabihin, handa na. Ayos. Sa wakas, Junior brother, nasaan na ang hilaw kong noodles? Ayoko talaga ng luto. Hilaw na lang ang ibigay mo. Ha, mga senior brother, hindi ba't ang tradisyon ng Daoyi sect ay igalang ang nakatatanda at mahalin ang nakababata? Kung ganun, sa akin na ang mangkok na yan. Hoy, ako ang nauna. First come, first served. Hindi ba't sinabi ng senior brother na igalang ang nakatatanda? Mas matanda ako sa inyo. Dapat ibigay ninyo sa akin ang mangkok na iyon. Hindi pwede. Kahit ano, mapag-uusapan. Pero ang mangkok na yan, hindi ko bibitawan. Junior brother, bibigyan kita ng isang body refining pill. Ibigay mo na lang sa akin ang mangkok na yan. Ano sa tingin mo? Isa lang. Dadagdagan ko pa. 2. Senior brother, bitawan nyo nga. Junior brother, dagdagan mo pa ako ng isang mangkok. Sa tingin ko, pumili na muna kayong lahat para makakain din ng iba nating mga kapatid sa sekta. Ano sa palagay ninyo? Pero senior brother, gusto ko pa talaga. Sobrang sarap kasi. Junior brother Chongqing, isa pang mangkok. Malaki na rin ang akin. Ako rin. Senior sister, ano bang nangyayari sa mga to? Nag-aagawan sila dahil lang sa isang mangkok ng noodles. Hindi ko rin alam. Hayaan mo na. Kumain na lang muna tayo. Junior brother, braised noodles ba ang ulam ngayon? Kung ganun, 2 mangkok ang akin. Pasensya na, senior sister. Isa na lang ang natitira. Junior brother Chongqing, magluto ka pa. Kaya ko pang kumain. Ang huling mangkok na yan. Sa akin na. Sana naman ay pagbigyan ninyo ako. Kapalit nito, magbibigay ako ng 2 body refining pills. 2 lang. 3 ang ibibigay ko. Ibibigay mo na ba sa akin? Isa akong cultivator. Hindi ako yuyuko para lang sa ilang pills. Pero, ang huling mangkok na ito, ako ang kakain nito. Isang mangkok lang ng noodles. Tapos gumagamit pa sila ng body refining pills para makuha ito. Hindi ba sila nasisiraan ng bait? Senior brother, nakalimutan nyo na yata ang usapan natin kanina. Kada rating lang ng 2 senior sister at hindi pa sila nakakakain. Kaya sila muna ang dapat mauna. Mga junior sister, pwede bang sa akin na lang ang mangkok na yan? Magbibigay ako ng 3, hindi, 5 body refining pills. Sa totoo lang, 5 araw na akong hindi nakakakain. Alang-alang sa samahan natin sa loob ng sekta. Pagbigyan nyo na ako, may sakit ako. Kapag hindi ako nakakain ng noodles ngayon, mamamatay ako. Totoo ito, hindi ako nagsisinungaling. Ang disipulo ng Daoyi sect, hindi kailanman nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi ko ay pawang katotohanan. Sige, kung ganun, sa inyo na. Maraming salamat, junior sister. Junior brother Chongqing, magluto ka na ulit. Bilisan mo. Senior sisters, naloko kayo. Hi, ipinagpalit ninyo ang isang mangkok ng braised noodles kapalit ng 5 pills. Napakalaking pagkakamali niyan. Kulang pa kayo sa karanasan. Tama, sabi nga nila, madaling makita ang mukha ng tao, pero mahirap basahin ang laman ng puso. Lalo na kapag braised noodles ni junior brother Chongqing ang pinag-uusapan. Kahit sarili mong senior brother, hindi mo mapagkakatiwalaan. Grabe, ang bango talaga. Senior sister, hindi ba ipinangako ninyong ibibigay sa akin ang mangkok na iyon? Ahem, senior brother, pwede bang ibalik na lang namin ang 5 pills? Huwag na huwag ninyong iisipin iyon. Senior sister, huwag ninyo akong tingnan. Ubus na talaga. Hi, bakit ba kasi pumayag ako? Junior brother Chongqing, wala na ba talaga? Kahit isang mangkok lang para sa amin. Pasensya na talaga, senior sister. Ubus na. Mas mabuti sigurong pumunta na lang kayo ng mas maaga mamayang hapon. Maghuhugas ako ng pinggan sa loob ng 3 araw. Kapalit lang ng isang mangkok ng noodles. Ako na ang maghuhugas. Basta bigyan mo lang ako ng makakain mamayang gabi. Tumabi ka nga. Ako na mismo ang maghuhugas. Nakakuha ng positibong review. Gantimpala. Isang physics. Isang cultivation. Buksan ng status panel. Host, Chongqing. Katayuan, miscellaneous disciple. Sekta, Daoyi sect. Cultivation, body refining realm. Reputation, wala pa ring nakakakilala. Aptitude, high grade. Ano, kalokohan na to. Kung ang ibang tao ay nangangailangan ng 3 hanggang 5 cycle para ma-absorb ang isang body refining pill, ako. Isang cycle lang. Ganito pala kalaki ang epekto ng aptitude. Mukhang, oras na para maghanda ng hapunan. Mabango na naman, junior brother Chongqing, kami na ang bahala sa mga gawain dito. Ako na ang iigib ng tubig. Ako naman ang magpuputol ng panggatong. Ako na ang mag-aasikaso ng apoy. Huwag na kayong magabala, mga senior brother. Malapit na ring maluto. Ayos, ayos. Hindi naman kami nagmamadali, mga kapatid. Bilisan nyo. Kapag nahuli tayo, siguradong wala na namang matitirang noodles ni junior brother Chongqing. Tama si senior brother. Kapag mabagal tayo, hanggang amoy na lang ang aabutin natin. Senior sister, sa pagkakataong ito makakatikim na rin tayo. Maaga naman tayong dumating. Hindi pa nga oras ng kainan. HMM, anong ginagawa inyo rito? Naghihintay po na magsimula ang kainan.
Senior sister, kakain din po ba kayo? Kung oo, pumili na lang po kayo. Salamat, junior brother. Hoy, junior sister, bawal sumingit. Pumila ka sa likod. Tama, lahat kami kanina pa naghihintay. First come, first served. Anong gagawin natin, senior sister? Baka maubusan na naman tayo. Ano bang mayroon sa braised noodles na yan at parang baliw na baliw silang lahat? Maghintay na lang muna tayo. Baka sakaling umabot pa. Yuyu, nasa ulo mo na ba ang lahat ng itinuro ko? May tanong ka pa ba? Wala na po, master. Kung ganun, maaari ka nang umalis. Nagpapalam na po ang disipulong ito. Ha, hindi ba si junior sister Yuyu yun? Bakit parang nagmamadali siya? Oo nga, hindi man lang tayo pinansin ng tawagin natin. Diretso pa siyang bumababa ng bundok. Ano yon? May dumaan. Hindi ko nakita ng maayos. Mukhang isang dambuhalang puting daga. Puting daga? Nako, mali ka. Tao yon. Junior brother Chongqing. Senior sister Yuyu. Bumalik na naman po kayo. Oo naman. Napakasarap kasi ng noodles mo. Senior sister, walang problema kung kakain kayo. Pero kailangan pa rin ninyong pumila. Iyan ang patakaran ng kusina. Wala akong magagawa. Sige, kung ganun, ipagtabi mo na lang ako ng isang mangkok. Walang problema, senior sister. Marami akong inihandang noodles ngayon. Sapat ito para sa lahat. Grabe, napakasarap talaga nito. Ang tanga ko talaga. Paano ko naisipang ipagpalit ang 5 body refining pills para lang sa isang mangkok ng noodles? Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin. Pareho tayo, junior brother Chongqing. Sabi nila, mas mabuti raw ang 3 beses kumain sa isang araw. Sang-ayon ako ron. Ako rin, mga senior brother at senior sister. Pasensya na talaga, kailangan ko ring mag-cultivate. Hindi ko kakayaning magluto ng 3 beses sa isang araw. Kulang ka ba sa cultivation resources? Kung iyon lang ang problema, marami ako. Kunin mo lang ang kailangan mo. Tama, junior brother Chongqing, sabihin mo lang kung may kulang ka. May 10 pa akong body refining pills dito. Sa iyo na muna, ako naman. 3 bote na lang ng body forging powder ang natitira. Pero ibibigay ko na rin sa iyo. Ang cultivation resources, madaling hanapin. Mas importante na maipagpatuloy mo ang pagluluto. Tama, huwag mo nang isipin ang tungkol sa resources. Kami na ang bahala roon. Magluto ka lang ng magluto. Eksakto, iwan mo na sa amin ang ibang problema. Grabe, isang reklamo ko lang na kulang ako sa oras. Bigla na lang akong binigyan ng napakaraming body refining pills at body forging powder. Ano bang nangyayari rito? Kailan pa naging ganoon kadaling makakuha ng cultivation resources? Parang may mali yata. Junior brother Chongqing, anong sinasabi mo? Kaunting cultivation resources lang ang mga iyan. Hindi ka pwedeng tumanggi. Tama, kapag hindi mo tinanggap ang mga ito, mahihiya kaming bumalik para kumain ng noodles mo. Kung ganun, simula bukas, 4 na beses na tayong maghahain ng pagkain bawat araw. Magaling. Ayos yan. Dati, 3 beses lang tayong kumakain sa isang araw. Ngayon, 4 na. Mas maraming pagkakataong makakain ng luto ni junior brother Chongqing. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, may isang tao namang tahimik na nag-iisip. Junior brother Chongqing, may gusto sana akong itanong. Kung hihilingin kong maging personal kitang tagapaglingkod, papayag ka ba? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang sisigot sa lahat ng cultivation resources mo. Maraming salamat sa alok, senior sister. Pero sa ngayon, wala pa akong balak na maging personal na tagapaglingkod ng sinuman. Ganun ba? Kung ganun, araw-araw na lang akong pupunta rito para kumain. Walang problema. Palagi kang malugod na tinatanggap dito sa kusina ng Divine Sword Peak, senior sister. Binuksan ni Chongqing ang kanyang status panel. Katayuan, Miscellaneous Disciple, Sekta, Dao Yi Sect, Cultivation, Body Refining Realm, Reputation, wala pa ring nakakakilala. Bagamat hindi pa siya nakakapag-breakthrough, malaki naman ang itinaas ng kanyang aptitude. Hindi na rin masama, habang masaya siyang tinitingnan ng mga pagbabago sa kanyang status. May iba namang halos hindi na makatulog. Buwisit, bakit hindi pa sumisikat ang araw? Sa panaginip pa lang, braised noodles na agad ang kinakain nila. Hoy, sinong kumukuha ng noodles ko? Magkakapatid tayo sa sekta, kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Pero huwag lang ang braised noodles ko. Kinabukasan, napansin ng isang disipulo ang kaibigan niyang maagang gumising. Hoy, maaga kang gising ngayon ah. Hindi ba't tanghali ka palaging bumabangon? Brother Chun, gusto mo bang mag-almusal sa amin? Hindi na. Brother Wong, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Pagdating nila sa kusina, nagulat si Chongqing, senior brothers at senior sisters. Napakaaga nyo naman, hindi pa nga ito maaga. Ang magandang araw ay nagsisimula sa masarap na almusal. Kaunting aga lang yan, wala yan. Ako nga buong gabi na naginip na humihigop ng braised noodles. Junior brother Chongqing, isang mangkok dito, 2 sa amin. Dagdagan mo pa ang noodles. Lahat ay nagsisigawan habang umo-order. Pero ngumiti lang si Chongqing. Mga senior brother, hindi noodles ang ihahain natin ngayong tanghalian. May bago akong putahe. Ha, bagong putahe. Junior brother, kailangan mo ba ng tulong? Sabihin mo lang, may ilan pa akong body refining pills. Kunin mo na para makatulong sa cultivation mo. Senior brother, maraming salamat, pero marami pa akong natitira mula kahapon. Hindi sapat yan. Kung sa tingin mo ay sobra,
Ituring mo na lang na parang candy. Napangiti na lang si Chongqing. Hindi na po kailangan. Ang hihilingin ko lang, pumunta kayo ng mas maaga kapag oras na ng kainan. Senior Sister Yuyu, malaya ba kayo ngayon? Malaya naman ako araw-araw. Ang ibig kong sabihin, hindi ba kayo abala sa cultivation? May ginagawa naman, pero pwede namang sa gabi na lang. May maitutulong ba ako? Kung gusto ninyo, mag-cultivate muna kayo sandali. Susubukan kong turuan kayo ng ilang bagay. Sige, Senior Sister, baka gusto ninyong magpahinga muna. Hindi, kaya ko ito, kung hindi ko agad maintindihan. Paulit-ulit ko na lang pagsasanayan. Sabi nga ni Master, ang sipag ang bumabawi sa kakulangan sa talento. Napaisip si Chongqing, paano ko kaya siya tuturuan para mas mabilis niyang maintindihan ang mga pangunahing kaalaman? Habang abala si Chongqing sa pagtuturo kay Senior Sister Yuyu, may iba namang hindi mapakali. Matagal pa ba? Huwag kang mag-alala, may kalahating oras pa bago magsimula ang kainan. Kalahating oras pa, malapit na akong mamatay sa gutom. Tigilan mo nga ang kartihan mo. Tapusin mo na ang pagwawalis at pumila ka na. Kapag nahuli ka, siguradong mauubusan ka na naman. Tama, bilisan mo. Samantala, napansin ng ilang disipulo ang kakaibang kilos ng mga kasamahan nila. May mali yata sa mga senior brother. Bakit parang kakaiba silang lahat? Hindi ko rin alam. Baka nagsasanay sila ng bagong martial technique. Martial technique? Anong klaseng martial technique ang gumagamit ng Wallace? Hindi nagtagal. Muling kumalat sa buong kusina ang napakasarap na amoy ng pagkain. Wow, nagsisimula na. Ang bango. Senior Sister Yuyu ang unang nakatikim ng bagong putahe. Senior Sister, pwede bang makatikim? Syempre, masarap. Hindi lang masarap, mas masarap pa ito kaysa sa braised noodles. Pagkasubo pa lang, naramdaman niyang umiikot ang vital chi sa kanyang katawan. Ang stir-fried pork na ito, nakakatulong sa pagpapalakas ng vital chi. Napakasarap, masayang ngumiti si Chongqing. Buti naman at nagustuhan ninyo. Isa na lang, last bite na talaga. Pero ang last bite na iyon, mukhang paulit-ulit na nangyari. Habang nagkakagulo sa loob ng kusina, may dalawang core disciple na kaka-rating lang. Bakit napakaraming taong nakapila rito? Junior Sister, ikaw, anong ginagawa mo rito? Naghihintay ng pagkain. Ikaw, isang core disciple. Pumipila para lang kumain sa kusina. Oo, huwag mong maliitin si Junior Brother Chongqing. Kakaiba ang husay niya sa pagluluto. Huwag ka nang magbiro, halika na. Hinihintay ka pa ni Master. Hindi ako aalis hanggat hindi ako nakakakain. Napabuntong hininga ang Senior Sister. Kung ganun, sasamahan na lang kitang kumain. Sige, pero, kailangan mo ring pumila. Ano, iyan ang patakaran ng kusina. Kahit sino ka pa, lahat ay kailangang pumila. Napatingin ang Senior Sister sa mahabang pila. Hindi siya makapaniwala, isang core disciple, pinapila rin. At ang mas nakakatawa, wala ni isa ang nagrereklamo. Sa halip, lahat ay seryosong naghihintay na parang may pambihirang kayamanang ipamimigay. Senior Sister, kung hindi kayo pipila ngayon, mauubusan kayo. Napatingin siya sa napakahabang pila. Totoo bang ganoon kasarap ang pagkain dito? Sa isip niya, parang mga gutom na multo ang mga taong ito. Ganito ba talaga kahirap ang buhay ng mga miscellaneous disciples? Ngumiti lang ang Junior Sister. Senior Sister, magtiwala lang kayo sa akin. Mamaya, magsisisi kayo kung hindi kayo pumila. Hindi nagtagal, tulad ng inaasahan ni Yuyu. Naubos ang lahat ng pagkain. Ni isang piraso, wala nang natira. Napatingin ang Senior Sister sa walang lamang kawali. Tapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Yuyu. Yuyu, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Napakamot na lang ng ulo si Yuyu. Sinabi ko naman po, kayo lang ang hindi naniwala. Kasabay nito, sunod-sunod na muling tumunog ang system. Nakakuha ng positibong review. Gantimpala, isang talent. Nakakuha ng positibong review. Gantimpala, isang cultivation base. Nakakuha ng positibong review. Gantimpala, isang physic. Napangiti si Chongqing habang binubuksan ng status panel. Hindi masama, malaki na rin ang naidagdag. Pagkatapos ng abalang tanghalian, inunat niya ang katawan. Panahon na siguro para matulog ng kaunti. Samantala, sa kabilang panig ng Divine Sword Peak, napansin ng kanilang master na maaga nang umalis sina Yuyu at ang isa pang Senior Sister. Kayo na naman, saan kayo nagpunta ng ganito kaaga? Agad na sumagot ang Senior Sister. Master, naglibot lang po kami sa bayan sa paanan ng bundok. Tumango ang Master. Ganun ba? Huwag kayong gala ng gala. Lalo ka na, Yuyu. Opo, Master. Pagkaalis ng Master, hindi na napigilan ng Senior Sister. Yuyu, bakit mo nagsinungaling kay Master? SHHH, hinaan niyo po ang boses ninyo. Lumingo muna si Yuyu bago muling nagsalita. Senior Sister, sabihin niyo nga, masarap ba o hindi ang luto ni Junior Brother Chongqing? Napaisip ang Senior Sister. Masarap, hindi lang masarap, napakasarap. Ngumiti si Yuyu. Kung ganun, gusto niyo bang dumami pa ang makikipagagawan sa atin sa pagkain? Natigilan ng Senior Sister. Sa kanya naunawaan ang ibig sabihin nito. Habang mas kakaunti ang nakakaalam, mas malaki ang tsansang makakain sila. Napangiti rin siya. Tama ka, isang tao ang mababawas. Kayong dalawang bata, akala niyo ba talaga maloloko niyo ang Master? Hindi niyo man lang napunasan ng mantika sa mga mukha niyo. Anong nangyayari sa mga handyman disciple ngayon? Kanina pa ako may nakakasalubong na kung saan-saan.
Junior sister, huwag ka nang magmadali. Nakahuli kami ng snow rabbit ngayon. Kumain muna kayo bago umalis. Maraming salamat po, senior brother. Pero may importante pa kaming aasikasuhin. Pasensya na po, mukhang nagmamadali nga talaga sila. Ha, anong ginagawa niyo rito? Kusina ito ng Divine Sword Pick. Kaya nga ako nandito. Kakain din. Senior, kakain din kayo. Oo, pero kailangan niyong pumila. Tingnan niyo, kahit ang dalawang core disciple, maayos na nakapila. Ako, isang respetadong pickmaster. Pipila rin para lang makakain. At kahit ang mga core disciple, sumusunod sa pila. Hoy, Chongqing, tama na ang sandok. Magtira ka naman para sa mga nasa likod. Senior sister, may galit ba kayo sa kanin? Wala, malakas lang talagang kumain si senior sister. Masyadong maliit ang mangkok na to. Maliit, mas malaki pa nga yan sa ulo mo. Bilisan mo na, isandok mo na, iabot mo na ang mangkok. Senior, ayos lang ba kayo? Hindi pa sapat, dagdagan mo pa. Grabe, baliw yata ang matandang to. Master, bawal gumamit ng spiritual energy para mauna sa pagkain. Labag po sa patakaran. Ahem, hindi ko lang talaga napigilan. Napakasarap talaga, little brother. Pwede pa bang humingi ng dagdag? Oo naman, basta siguraduhin mong mauubos mo. Hoy, daya naman ang matandang iyon. Gumamit pa ng movement technique. Wala kaming nilabag na patakaran. Unahan lang talaga ang second serving. Senior sister, magtira ka naman ng karne. Kahit sarsa na lang para maihalo sa kanin. Kayong mga bata, kung hindi kayo nagsasanay araw-araw, kahit pagkain, hindi nyo maagawan. Magtabi naman kayo para sa akin. Senior brother, noong nakaraang taon, nang muntik ka nang mapatay ng demon beast. Si junior brother ang nagligtas sa'yo. Ngayon na ang pagkakataon mong suklian ang utang na loob. Hintayin mong matapos akong kumain. Kahit buhay ko, ibibigay ko pagkatapos. Huwag niyong itapon ng kaldero. Kahit madilaan ko na lang. Anong didilaan mo? Kanina pa may naunang damailer yan. Kayong mga bata, kulang pa talaga sa disiplina. Ang mga patakaran, nandyan para protektahan kayo. Pero hindi kayo pwedeng umasa roon habang buhay. Ang pagpila ang garantiya niyong makakakuha ng unang mangkok. Pero kung gusto niyong makadagdag, kailangan niyong paghirapan. Kung tamad kayong mag-cultivate, huwag kayong umasang may matitira pa. Ngayon, umalis na kayo. Kung gusto nyo pa ng dagdag, paghirapan nyo, gaya ng cultivation. Ganon din ang pagkain. Bata, may potensyal ka. Interesado ka bang maging alagad ko? Hindi mo na kailangang manatiling handyman disciple. Maraming salamat po, Pickmaster. Pero mababa lang ang talento ko. Alam kong hindi ako karapat-dapat maging core disciple. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero kung may kailangan ka balang araw, hanapin mo lang ang dalawa kong alagad. Ito, grade 5 Cocoon Breaking Pill. Makakatulong ito para mapabilis ang cultivation mo. Maraming salamat po, Pickmaster. Salamat. Isipin mo na lang, humihingi ako ng paumanhin. Kanina, may kaunti rin akong pansariling intensyon. Kaya sana, huwag mo akong saman ng loob. Buksan ang status panel. Host, Yi Chongqing. Katayuan, handyman disciple ng Daoyi Sect. Cultivation, Body Refinement Realm, Great Perfection. Reputation, Anonymous. Talent, mula sa low-grade superior rank mid-grade inferior. Root Bone, mid-grade inferior. Comprehension, top-grade intermediate. Epekto ng Cocoon Breaking Pill, aktibo. Bagong putahe na unlock, napangiti si Chongqing. Hindi masama, may bago na naman akong recipe. At higit sa lahat, halos 5 beses na ang bilis ng cultivation ko kumpara dati. Mukhang malaking bagay talaga ang pagtaas ng root bone. Napangiti ang Pickmaster. Magaling ka, bata, may talento ka rin pala. At hindi lang ang cultivation mo, pati ang luto mo, pambihira. Tungkol kay Chongqing, huwag na huwag niyong ipagsasabi sa iba. Opo, Master, nauunawaan ko. Napakamot ng ulo si Chongqing. Mukhang kailangan ko na namang mag-restock ng mga sangkap. Anong problema? Naubos na ang mga sangkap sa kusina. Kailangan ko nang bumili ng panibago. Hindi ba kalahating buwan pa lang mula noong huli kang nag-restock? Karaniwan, mahigit 1 buwan bago maubos ang mga iyon. Bata, payo ko lang, huwag kang gagawa ng kalokohan. Mahigpit ang batas ng Daoyi Sect. Walang pinapaboran. Kapag napatunayang nanggupit ka ng sangkap, kahit sino pa ang dumpensa sa'yo, wala ring mangyayari. Napailing si Chongqing. Deacon Shen, masyado po kayong nag-aalala. Kahit gaano ako kapos, hindi ako magnanakaw ng pagkain. Sadyang, mas marami na kasing kumakain sa kusina nitong mga nakaraang araw. Kaya mas mabilis ding nauubos ang mga sangkap. Mas marami. Bakit biglang dumami? Kung tama ang pagkakaalala ko, halos wala ngang gustong kumain sa kusina noon. Bahagyang ngumiti si Chongqing. Baka, medyo gumaling lang ang pagluluto ko. Huwag mo nga akong lokohin. Akala mo naman hindi ko alam ang luto mo noon. Maswerte na akong nakakain pa. Ganito na lang, bibisita ako sa kusina mamayang tanghali. Titikman ko mismo. Tingnan natin kung talagang gumaling na ang luto mo. Malugod ko kayong tatanggapin. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Napakaganda ng panahon ngayon. Masarap maglakad pababa ng bundok. Magandang umaga po, Immortal Master Yi. Immortal Master Yi, may bibilhin na naman po ba kayo? Oo, bibili lang ako ng ilang sangkap. Nasa bahay ba ang village chief? Opo, nasa loob. Inaasikaso niya ang isa pang Immortal Master.
red striped pork, noodles, scallions, pipino, fermented bean curd. Sayang, wala palang sili. Mukhang hindi rin makakagawa ng mapo tofu. Tiis muna. Kung ano muna ang meron, iyon ang iluluto ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Cultivator, kung natalo ka, sarili mong kahinaan ang may kasalanan. Huwag mo akong sisihin. Nanalo ako dahil mas mabilis lang talaga ako. Napabuntong hininga si Chongqing. Kulang talaga sa rekado ang kusina. Marami pa sana akong gustong lutuin. Pero kulang ang mga sangkap. Sayang ang mga bagong recipe. Huwag kayong mag-alala. Kahit istorbo ang mga daman at cultivator. Nasa teritoryo pa rin sila ng Daoyi sect. Hindi nila basta-basta magugulo ang lugar na ito. Bata, pupunta ka sa Wuhan City, di ba? Wala ka pang sariling mount. Ibibigay ko na sa iyo ang isa. Master, hindi nyo naman siguro balak. Si Chongqing ang namamahala sa kusina ng Divine Sword Peak. Natural lang na madalas siyang bumababa ng bundok para bumili ng mga sangkap. Kung may sarili siyang mount, mas mapapabilis ang biyahe niya. Isa ito sa pinakamagagandang flying beast na pinalaki ng Divine Sword Peak. Sa akin na po ba talaga ito? Simula ngayon, sa'yo na siya. Mas magiging madali na ang pagre-restock mo ng mga sangkap. Bata pa siya, kaya pwede mo pa siyang sanayin. Napangiti si Chongqing. Napakagandang regalo nito. Simula ngayon, Little White na ang itatawag ko sa'yo. Chongqing, mauna na kami. Babalik kami mamayang gabi. Master, may favoritism talaga kayo. Ikaw na bata, may sarili ka namang mount. Iba naman iyon. Talaga ba? Hindi mo na ba gustong kumain ng luto ni Chongqing? Gusto po. Ayun naman pala. Madalas siyang bumiyahe para bumili ng sangkap. Mababa pa ang cultivation niya. Mas ligtas kung may Little White na nagbabantay sa kanya. Master, napakaisipin niyo talaga. Mahina pa ang cultivation ko. Hindi man lang ako makatayo ng maayos. Dahan-dahan lang, Little White. Hindi ako makahinga. Napakapit ng mahigpit si Chongqing habang mabilis silang lumilipad sa himpapawid. Ganito pala ang pakiramdam. Ito ang tunay na buhay ng isang cultivator. Malayang lumilipad sa pagitan ng langit at lupa. Malayo pa ako sa antas na iyon. Pero balang araw, makakamit ko rin iyon. Huwag mo nang balaking tumakas, matandang demonyo. Sumuko ka na, nakalalakad sa hangin. Purple Mansion Realm. Grabe, unang labas ko pa lang ng bundok. Demonic Cultivator agad ang nakasalubong ko. Senior Crane, tulungan niyo kaming hulihin ang demonyong ito. Matandang demonyo, hanggang dito na lang ang takbo mo. Naghahanap kayo ng kamatayan. Baliw ba ang demonyong to? Iniiwas ko na nga si Little White. Inatake pa rin kami. Patay. Napakalaki ng agwat ng lakas namin. Hindi ko man lang maisip lumaban. Biglang, boom, napahinto si Chongqing. Ha, paano nangyari yun? Little White, ang lakas mo pala talaga. Agad siyang bumaba at magalang na nagbigay galang. Binabati ko po kayo, mga senior brother. Ako po si Yi Chongqing ng Divine Sword Peak. Junior brother Chongqing, ikaw pala, may kailangan ka ba sa Wuhan City? Opo, may bibilhin lang po akong mga sangkap. Ito po ang ipinagkatiwala sa akin ng Peak Master. Kung ganun, hindi ka na namin naabalahin. Ingat sa biyahe, junior brother. Maraming salamat po. Pagkaalis ni Chongqing, nagtinginan ng dalawang senior brother. Tungkol sa matandang demonyo, iuulat natin ang buong pangyayari sa sekta. Samantala, hintayin mo ako sa labas ng lungsod. Matamis na tanghulo, isang barya lang bawat tusok. Kapag hindi masarap, walang bayad. Napangiti si Chongqing habang nagmamasid sa paligid. Ang dami palang mabibili rito. Parang mas masaya pa kaysa sa inaasahan ko. Ano po ang kailangan ng Immortal Master? Itong mga sangkap na ito. Kukunin ko na lahat. Senior sister, may iniisip ba kayo? Wala talaga. Kung ganun, bakit parang tumutulo ang laway nyo? Third senior brother, mali lang ang nakita nyo. Sige, mauna na ako. Tahimik na pinanood ng third senior brother ang pag-alis niya. May tinatago talaga ang batang yun. Muntik na, konti na lang, mahuhuli na ako ni third senior brother. Bakit hindi pa dumarating? Oras na ng hapunan Samantala, Little White, maglaro ka muna sa likod. Maghahanda lang ako ng hapunan. 2 putahe lang muna ang lulutuin ko ngayon. Stir-fried pork, at mapo tofu. Napalingon si Little White habang nakatitig sa mga sangkap. Gusto mo ring kumain? Sige, pero kaunti lang. Hindi pa man nagsisimulang kumain ng mga disipulo. Naubos na agad ni Little White ang bahagi niya. Hoy, tama na. May hapunan pa ang lahat. Kapag inubos mo yan, wala nang matitira. Ding. Nakatanggap ng positive review. Talent 1. Cultivation 1. Napakurap si Chongqing. Pwede ring magbigay ng review ang Spirit Beast. Lahat ng buhay na nilalang ay maaaring magbigay ng review. Napangiti siya. Ayos din pala, kung gusto mo pang kumain. Pumila ka na lang mamaya kasama ng iba. Samantala, bilisan niyo ang trabaho. Pagkatapos, diretso na tayo sa kusina. Nako, mga kapatid, kahit magsunog pa tayo ng blood essence, kailangan nating makarating agad. Kapag nahuli tayo, wala na tayong maabutang pagkain. Isang mangkok lang ng stir-fried pork. Sulit na sulit ang pagod. Grabe kayo, nagsusunog kayo ng blood essence. Para lang sa pagkain, habang may lakas pa, takbo na. Sa kabilang banda, may kakaiba talaga sa mga taong ito. Ang dami ko nang napansing ganito nitong mga nakaraan. Siguradong may tinatago sila. Magpadala kayo ng tao. Sundan nyo sila. Movement technique pa ang ginagamit nila.
Anong klaseng pagmamadali ba yan? Ilang sandali pa. Ang bango. Uy, bagong putahe. Ang swerte natin. Junior brother Chongqing. Ikaw talaga. Ah, siya nga pala. Ito si Little White, spirit beast na inaalagaan ko. Tawagin niyo na lang siyang Little White. Kayo bang mga batang ito? Kanina pa ba kayo naghihintay rito? Opo, Pickmaster. Matagal na naming natapos ang trabaho. Ganun kabilis. Sandali lang. Kaming ang tao, pumipila. Bakit may spirit beast din? Junior brother Chongqing ang pumayag. Sabi niya, parte na rin daw ng Divine Sword Pick si Little White. Grabe naman. Tao na nga ang kaga. Pati spirit beast, kasali na rin. Habang papalapit ang mas marami pang disipulo, mas lalo pang humaba ang pila sa labas ng kusina. Lahat sila, iisa lang ang pakay, makakain ng luto ni Chongqing. Little junior sister, nagpunta ka talaga rito para lang kumain sa kusina. Napatingin ang third senior brother sa mahabang pila. Anong nangyayari sa mga disipulong ito? Senior brother, kailangan pong pumila kung gustong kumain. Pumila, ako, ikaw talagang batang to. Noong pinalalaki pa kita, hindi mo ba ako naaalala ngayon? Ni hindi mo man lang ako mapagbigyan. Master, kayo ba ang nagsabi sa kanya? Hindi ba't napagkasunduan nating ililihim muna ito? Wala kaming sinabi. Hindi rin namin alam kung paano niya nalaman. Ikaw, bakit ka napunta rito? Napansin kong nitong mga nakaraang araw. Parang lutang lagi ang little junior sister. Kaya nag-alala ko. Kaya pala, ikaw talaga, hindi ka marunong magsinungaling. Ang bilis mong mabuking. Hindi ko naman sinasadya. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa dulo ng pila. Napatingin ang third senior brother sa napakahabang hanay ng mga disipulo. Ganito ba sila kabala? Para lang makakain sa kusina? Narinig ko pa, may mga nagsusunog pa raw ng blood essence. Para lang maunahan sa pila. Naniniwala ba kayo roon? Medyo owa pakinggan. Pero, sa amoy pa lang, maiintindihan mo na. Maya-maya, may ilan pang disipulong dumating. Senior, paano kayo napunta rito? Sinundan namin kayo. Sinundan niyo ako. Kasi, palihim kayong umaalis araw-araw. Paano hindi kami maghahinala? Araw-araw kayong ganito kasabik, para lang sa pagkain. Hindi ba kayo rin ang nagsabing? Hindi man lang daw pang-aso ang pagkain sa kusina. Anong alam nyo? Kapag nakatikim kayo, maiintindihan nyo rin. Ganun ba talaga kasarap? Tumingin sila sa pila. Halos umabot na ito sa labas ng kusina. Napailing ang isa. Talagang kakaiba ang galing ni Kid Chongqing. Sa oras ding iyon, dumating si Deacon Shen. Kid Chongqing, narinig kong kailangan pa raw pumila rito. Opo, iyon po ang patakaran. Ako ang deacon na namamahala sa kusina. Pipila rin ba ako? Kung inspection lang po ang sadya nyo. Hindi na kailangan. Pero, kung kakain po kayo, kailangan ding pumila. Napabuntong hininga si Deacon Shen. Sige, pipila na lang ako. Food's ready. 2 putahe ngayon. May bago na namang ulam. Sa wakas, hindi na sayang ang matagal kong paghihintay. Bilisin nyo, kumuha na kayo ng kanin. At tandaan, bawal mag-aksaya ng pagkain. Kapag tapos ng kumain ng nasa unahan, umalis agad. Huwag harangan ng mga nasa likod. Ang sarap, grabe, dati, parang pakain sa baboy lang ang kinakain ko. Bakit ngayon lang namin nalaman na may ganito kasarap na pagkain? Hoy, bakit hindi nyo kami isinama noon? Ba't bigla kayong natahimik? Nagmamadali ba kayong magpa-reincarnate? Hahaha, baguhan ka pa talaga. Sa kusina, ang pinakamahalaga ay bilis. Kung sinabihan nyo lang sana ako ng mas maaga. Sinabihan, managinip ka, napatingin ang bagong dating sa paligid. Tama ba ang napuntahan kong lugar? Pickmaster, ano pong nangyari sa kasinang ito? Kahit gutom na gutom ang lahat, nagbigay galang pa rin sila sa Pickmaster. Pickmaster, ikaw namang bata, ibaba mo muna ang sandok. Magtira ka naman ng kaunting karne. Pickmaster, hindi ko po kasalanan. Mababa lang talaga ang cultivation nyo. Kahit kaunti lang sana, wala na ba talaga? Napabuntong hininga ang Pickmaster. Hay, ubos na agad. Nagsisimula pa lang akong malasahan. Sa bilis nyo kasing kumain. Kahit bagong lutong pagkain, hindi ko maabutan. Ako yata ang pinakakawawa rito. Napangiti ang Pickmaster at tumingin kay Chongqing. Magaling ka, bata. Napamahalo mo ng maayos ang kusina. Deacon Shen, simula ngayon, anumang kailangan ni Chongqing, ibigay nyo ng walang pag-aalinlangan. Naiintindihan mo ba? Opo, Pickmaster. Ako, isang deacon. Susunod na ngayon sa utos ng isang handyman disciple. Samantala, kayo talagang dalawa. Hindi kayo tunay na kaibigan. Pare-pareho tayong magkakapatid sa sekta. May ganito na palang kasarap na pagkain. Hindi nyo pa ako isinama. Pero, kayo rin naman ang nagsabi noon na ang mga cultivator, dapat cultivation lang ang iniisip. Akala ko kasi, hindi ka interesado. Natural na interesado ako. Ang luto ni Junior Brother Chongqing. Hindi may kukumpara sa ordinaryong pagkain. Para na rin itong spirit pill. Malaking tulong sa cultivation. Napatingin si Chongqing sa masayang paligid. Ang payapa ng buhay na ganito. Sana manatili na lang itong ganito habang buhay. Anong nangyayari rito? Hindi ko rin alam. Hindi man lang sila namamansen. Tuloy-tuloy lang ang takbo. Parang mga naglalakad habang tulog. May nakita na ba kayong daan-daang tao na sabay-sabay nagsuslipok? Buksan ng status panel. Host, Yi Chongqing. Katayuan, handyman disciple ng Daoyi sect. Cultivation, body refinement realm, great perfection. Reputation, anonymous.
Talent, mid-grade inferior. Root bone, mid-grade inferior. Comprehension, top-grade intermediate. Napangiti si Chongqing. Sa wakas, naabot ko na rin ang great perfection ng body refinement realm. Panahon na para pumunta sa manual hall. At kumuha ng unang cultivation technique. Chongqing, nakapag-breakthrough ka na pala. Sinwerte lang po, nakaabot na ako sa great perfection. Napatawa ang Pickmaster. Ikaw talagang bata. Sigurado akong pupunta ka ngayon sa manual hall para pumili ng cultivation technique. Opo, iyon nga po ang balak ko. Hindi na kailangan. Sa estado mong handyman disciple. Wala ka ring makukuhang disenteng manual. Ako na mismo ang magtuturo sa'yo. Ding. Technique obtained. Heart Clarity Mantra. Heaven grade, mid-tier. Napakurap si Chongqing. Heaven grade mid-tier. Seryoso ba to? Huwag mo nang isipin kung gaano ito kahalaga. Dahil ibinigay ko na sa'yo. Mag-cultivate ka ng mabuti. Kapag may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Tahimik siyang pinanood ng Pickmaster. Napakaganda ng comprehension ng batang ito. Isang beses lang marinig, kabisa na agad. Sa ganitong antas ng pag-unawa, hindi bababa sa heaven grade ang talento niya. Sayang, magaling ang comprehension niya, pero kulang talaga ang aptitude at root bone. Sige, paikutin mo ang spiritual energy sa Heart Palace. Panatilihing kalmado ang isip. Tama, ngayon, bagalan mo ng kalahating hininga. Iyan na, ang natitira, nasa iyo na. Maaaring ituro ng master ang daan. Pero ang mararating mo, nakasalalay pa rin sa sarili mong pagsisikap. Kung tutusin, kapag nakaabot siya ng minor success, malaki na rin ang may tuturing na iyon. Napatingin si Chongqing sa langit. Tanghali na pala, hindi ko na malayang buong umaga na akong nagsasanay. Mukhang 2 mangkok ng kanin ang uubusin ko mamaya. Ding. System reward, braised pork trotters. Ayos, kapag dumating na ang mga bagong sangkap, ito naman ang susunod kong lulutuin. Sa ngayon, kahit simpleng tanghalian muna. Pero pagdating niya sa kusina, napahinto siya. Ha, anong nangyari? Kahapon, mga 200 tao lang ang pumila. Bakit ngayon? Parang mahigit 1,000 na. Bakit ang dami nilang dumating ngayon? Hindi ko rin alam. Kahit mga outer at inner disciples, nakapila na rin. May nagsiwalat na ba ng sikreto? Sinong madaldal ang hindi nakatiis? Sandali, silly Big Mouth. Hindi ba kumain siya rito kahapon? Sigurado, siya nga ang may kasalanan. Wala talagang preno ang bibig noon. Talaga bang kasing sarap ng mga sabi-sabi? Hindi siguro masama. Tingnan mo nga, kahit ang mga handyman disciple, halos hindi mapakali. Mga kapatid, gamitin niyo ang movement technique. Kapag nahuli tayo, wala na tayong maabutin. Hidden spirit step, falling flower movement. Grabe, ang bibilis nila, ni hindi ko na makita ang galaw. Kalimutan niyo na yan, naguunahan na sila sa pila. Hoy, muntik na tayong maunahan. Sugod, sinong sumipa sa akin? Walang dayaan. Ano ba, bakit ang dami-dami ng tao ngayon? Kahapon pa ako hindi nakakain. Kahit anong mangyari, matitikman ko rin ang luto ngayon. Napailing si Chongqing. Grabe, para talagang nakikipagdigmaan ng mga taong ito. Kung hindi lang ako medyo malakas, baka hindi rin ako makalusot sa dami nila. Isang mangkok lang ng pagkain. Pero parang buhay ang kapalit. Hay, bakit ngayon ko lang nalaman na ganito pala kasarap ang pagkain sa kusina ng Divine Sword Peak? Ubus na, ganun lang kabilis. Ang sarap, napabuntong hininga ang isa. Kailan pa naging ganito kagaling magluto si Kid Chongqing? Paglapit pa lang ng mga bagong dating. Naamoy na nila ang pagkain. Ang bango, gusto ko ring makatikim. Senior brother, makipagpalitan tayo. Kahit isang subo lang, bibigyan kita ng 10 low-grade spirit stones. Ha, 10 lang. 30 low-grade spirit stones. Senior brother, huwag mo munang hugasan ng mangkok. Kahit madilaan ko lang ang natitirang sarsa. Tahimik na napaisip si Chongqing. Habang dumarami ang kumakain, mas bumibilis din ang cultivation ko. Pero, hindi ko kayang magluto para sa buong sekta. At ayoko ring magpakapagod ng sobra. Humarap siya sa lahat ng naghihintay. Makinig kayong lahat. First come, first served. Kung sino ang maagang pumila, sila ang unang makakakain. Kung naubusan, wala na akong magagawa. Pantay-pantay ang patakaran para sa lahat. Walang tumutol. Sa halip, mas lalo pang naging determinado ang lahat. Mukhang, simula bukas, mas maaga na tayong pipila. Hindi pwedeng mahuli. At mula noon, ang simpleng kusina ng Divine Sword Peak, unti-unting naging pinakamasikip at pinakamasiglang lugar sa buong Daoyi sect. Kinabukasan, mas maaga pa sa pagsikat ng araw. May mga disipulo nang naghihintay sa labas ng kusina. Senior brother, anong oras ka pa dumating? Kagabi pa. Ano, gusto mo bang maagawan na naman ng pagkain? Mukhang tama ka, hindi pwedeng magpahuli. Ilang sandali pa, mas lalo pang hamaba ang pila. May mga bagong mukha na namang dumating. Kailangan ba talagang pumila ng ganito kaaga? Nako, kung gusto mong makatikim, mas mabuting masanay ka na. Kapag huli ka, kahit amoy lang, wala kang maabutin. Sa loob ng kusina, napatingin si Chongqing sa napakahabang pila. Hindi ba sumusobra na ito? Mukhang mas marami pa sila kaysa kahapon. Kung ganito araw-araw, hindi kakayanin ng mga sangkap. Habang iniisip niya yon, biglang lumapit si Deacon Shen. Chongqing, nadagdagan na ang mga sangkap na hiningi mo. Kung kulang pa, sabihin mo lang. Maraming salamat po. Isa pa,
Iniutos ng Pickmaster na unahin ang pangangailangan ng kusina. Kaya huwag kang mag-atubiling magsabi. Napangiti si Chongqing. Mukhang seryoso talaga sila sa pagpapalawak ng kusina. Hindi nagtagal. Nagsimula na siyang magluto. Muling kumalat ang nakakagutom na amoy sa buong Divine Sword Peak. Hala, nagsisimula na. Ang bango. Bilisan nyo. Huwag niyong hayaang maunahan tayo. Sa isang iglap, nawala ang mahabang pila. Hindi dahil umalis ang mga tao, kundi dahil sabay-sabay silang sumugod sa unahan. Hoy, walang tulakan. Sinong humila sa robe ko? Array, nasapakan ako. Huwag niyong itulak ang mangkok. May kanin pa ako. Napailing na lang si Chongqing. Hindi ito kusina. Parang palengke na. Hindi. Mas matindi pa yata sa palengke. Masdan niyo ang flowing lights. HMPH, mga pambatang galaw lang yan. Tanggapin mo ang cotton palm ko. Gusto mo ng laban? Sige. Sa isang iglap, umiwas ang kalaban. Akala mo makakatakas ka? Hindi pa ako tapos. Desperate hand. Inch step. Golden bell shield. Nako, dumating na sina Senior Brother Su. Lahat, sabay-sabay. Pigilan sila. Huwag niyong hayaang mauna na naman ang grupo nila. Sugod. Bakit sila na lang lagi ang nasa unahan ng pila? Pigilan sila. Ang unang pwesto. Akin na to. Napalingon ng ibang mga disipulo. May nag-aaway. Ha? Sino namang may lakas ng loob na makipag-away dito sa Divine Sword Peak? Tabi. Papasukin niyo muna ako. 10 low-grade spirit stones ang ibibigay ko. Nananaginip ka ba? Gusto mo pang mauna? Tama na ang daldal. Tapusin na natin to. Junior brother. Huwag mo akong sisihin mamaya. Cotton palm. Hindi pa tapos ang laban. And twinning finger. Napakamot ng ulo ang ilang bagong dating. Anong nangyayari rito? Narinig ko. Nag-aagawan lang daw sila ng pwesto sa pila. Ha? Dahil lang sa pagkain. Grabe. Nababaliw na ba silang lahat? Hindi ko rin alam. Lapitan natin. Walang lalapit. Walang aagaw ng pwesto ko. Senior brother. Ako ba ang aagawan mo? Hindi. Curious lang ako. Gusto ko lang makita. Makalipas ang ilang sandali, kumalat ang napakabangong amoy ng pagkain. Ang bango. Habang kumakain ng isang disipulo, mahigpit niyang hawak ang buto ng karne. Kahit wala na ang laman. Kahit buto na lang. Akin pa rin to. Hoy, kinain mo na ang karne. Pati buto, ayaw mo pang bitawan. Pakialam mo, midnight snack ko to. Tama si Junior brother. Huwag niyong itapon ang mga buto. Iuwi natin. Pwede pa nating nguyain mamaya. Magandang ideya. May pang-snack na tayo mamayang gabi. Napatingin ang ibang disipulo sa kanila. Ano bang meron sa pagkain na to? May halo bang divine peel? O baka naman karne ng dragon ang ginamit? Bakit pati sina Senior Sister Jian Min at Yuyu? Ganito na rin. Nag-aagawan na nga sa pagkain. Pati buto, ayaw pang itapon. Hindi ko akalaing makikita ko silang ganito. Anong klaseng mahika ba ang meron sa kasinang ito? Bahala na, bukas. Kailangan ko ring matikman ng pagkain na yan. Napansin ni Chongqing na wala ang Pickmaster. Bakit hindi pa dumarating si Master? May inaasikaso lang siyang ibang bagay. Ganun ba? Kasabay noon, sunod-sunod na tumunog ang system. Ding. Positive review received. Aptitude isa. Cultivation base isa. Ding. Root bone isa. Cultivation base isa. Ding. Comprehension isa. Cultivation base isa. Ding. Heart clarity mantra leveled up. Cultivation base isa. Buksan ang status panel. Napangiti si Chongqing matapos makita ang mga pagbabago. Hindi masama. Kaunti na lang. Makakapag-breakthrough na ulit ako. Samantala, lumapit ang isang disipulo at yumuko sa kanyang master. Master, matagumpay kong natapos ang assassination mission. Pero, napaka-misteryoso ng hidden faction. Kailangang mag-ingat ang buong sekta. Tumango ang master. Naintindihan ko. Ipapaimbestiga ko agad ito. Kung wala ka ng ibang iuulat, magpahinga ka na. Umiling ang disipulo. Hindi pa po ako pagod. Ang protektahan ng mga inosente. At lipulin ng mga demonyo. Iyan ang tungkulin naming mga cultivator. Pero sa isip-isip niya, hay, sayang. Hindi ko na naman naabutan ang luto ni Chongqing ngayong gabi. Napangiti na lang ang master. Alam kong nasa puso mo ang kapakanan ng lahat. Huwag kang mag-alala. Iimbestigahan ng sekta ang bagay na ito. Maraming salamat po, master. Pagkaalis ng disipulo, napabuntong hininga siya. Mukhang, pikit na lang muna ako at magme-meditate. Bukas na lang ako babawi sa almusal. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw. Nagkakagulo na agad sa Divine Sword Peak. Bilisan nyo, ang dami na nilang tao. Grabe, ang aga naman nilang gumising. Huwag kang tumulak, nasa gilid pa tayo ng bundok. Kailangan ba talagang magmadali? Kapag nahuli ka sa umpisa, talo ka na agad. Tabi, flowing step, napakamot ng ulo ang isang elder. Hay nako, ano na namang kaguluhan to? Napakaaga pa, maya-maya, may isa pang disipulong kara-rating lang. Ha, ganito na kaaga, late na pala ako. Kapag nagtagal pa ako rito, wala na naman akong maabutang almusal. Napatingin siya sa napakahabang pila. Junior brothers, junior sisters, bakit parang kakaiba ang Divine Sword Peak? Parang, nabaliw na yata ang lahat. May sumagot mula sa pila. Mahigit 3,000 na tayo rito. Buti nga maaga akong dumating. Kung hindi, wala na sana akong mauupuan. Hindi nagtagal, lumabas si Chongqing. Ang aga nyo naman. Maaga, hindi pa nga, mahigit kalahating oras na kaming naghihintay. Junior brother Chongqing, pwede na ba kaming kumain?
Napangiti siya ng mapait. Kailangan ba talagang ganito kaaga? Agad namang sumagot ang mga disipulo. Siyempre, kapag nahuli kami, wala kaming makukuhang pwesto. Napakakompetensya na ngayon. Ngumiti si Chongqing. Ngayong umaga, may bago tayong almusal, soup dumplings, at millet porridge. Pagkabukas pa lang ng steamer, kumalat agad ang napakabangong singaw. Mainit-init pa. Ang sarap. Grabe. Napapikit pa sa sarap ang mga unang nakatikim. Senior brother, kahit isang kagat lang. Sige sana. Pero may mission pa ako mamaya. Kailangan kong mabusog. Biglang lumapit ang isang babae. Senior brother Chun, napag-isipan ko na. Pumapayag na akong maging daw companion mo. Natigilan ng lalaki. Talaga, sagutin mo na ako ngayon. Umiling ang babae. Pwede bang? Pagkatapos na lang kumain, napabuntong hininga ang lalaki. Mas mahalaga pa talaga ang pagkain kaysa sa akin. Samantala, tahimik na nag-isip si Chongqing. Hanggang 1,000 serving lang. Kapag lumagpas pa riyan, sobrang nakakapagod na. Simula ngayon, 1,000 serving lang bawat kainan. First come, first serve pa rin. 3,000 positive reviews sa isang araw. Mabilis na ring umuunlad ang cultivation ko. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Teka, nakalimutan ko pala ang mandatory mission ko ngayong buwan. Lumapit ang isang senior brother. Junior brother Chongqing, hindi mo pa nagagawa ang monthly mission mo, di ba? Napakamot siya sa ulo. Sa sobrang abala ko sa pagluluto. Nakalimutan ko talaga. Nagkatinginan ng mga disipulo kapag umalis siya para sa mission. Ilang araw na naman tayong walang masarap na pagkain. Ako na ang sasama sa kanya. Ako rin. Sabay-sabay na tayo. Mas mabilis nating matatapos ang mission. Isang demon beast lang naman yan. Isang galaw lang. Tapos agad. Ngumiti si Chongqing. Maraming salamat. Pero scouting mission lang naman ito. Kaya ako nang mag-isa. Isa pa. May pupuntahan din naman ako sa bayan. Isasabay ko na. Pero umiling ang mga senior brother. Huwag kang tumanggi. Gusto lang talaga naming samahan ka. Sa pagkakataong iyon, nagsalita ang Pickmaster, Kid Chongqing. Hayaan mong samahan ka ni Jianmin. Espesyalidad niya ang investigation missions. Kahit ako, hindi ko may kakailang mas magaling siya roon. Tumango si Chongqing. Susundin ko ang utos ninyo, Master. Habang naghahanda siyang umalis, may mga disipulong nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Junior brother, bumalik ka agad. Napatawa si Chongqing. Mission lang naman ito. Kasama ko si Little White at si Senior Sister Jianmin. Kailangan pa ba talagang mag-alala ng ganyan? Senior Sister Jian, sandali lang. Aayusin ko lang ang mga gamit ko. Sige, hihintayin kita. Ayos na. Tara na, Senior Sister Jian. Tumango si Jianmin. Halika. Maya-maya, lumipad na sila sakay ni Little White. Napangiti si Chongqing. Ganito pala ang pakiramdam ng nakatayo sa likod ni Little White. Habang nasa himpapawid, nasa ibang lugar naman ang ilang taong palihim na nag-uusap. Sakop pa rin ng Daoyi sektang bayan na iyon. Sa ginawa natin, siguradong alerto na ang buong sekta. Kaya anong gagawin natin? Pababayaan na lang ba natin ang labi ni Lord Blackfeather? Umiling ang isa. Huwag kang mag-alala. Mga half-demon lang ang ginagamit natin sa pagsisiyasat. Kahit may matuklasan ang Daoyi sect, iisipin lang nilang mga half-demon ang may kagagawan. Sa pagkakataong ito, kailangan nating maibalik ang mga labi ni Lord Blackfeather. Itutulak natin ang half-demon na iyon para akitin ang mga outer disciples. Habang abala sila, kukunin natin ang mga labi. Tumango ang kasama niya. Magandang plano. Isa pa, mga servant disciple lang naman ang darating. Madali lang silang durugin. Hindi nagtagal. Dumating sina Chongqing at Jianmin sa kanilang destinasyon. Lumapit ang isang lalaki at magalang na yumuko. Ako po si Wan. Nagbibigay galang ako sa 2 Immortal Masters. Agad siyang nagpakilala ni Jianmin. Si Junior Brother Chongqing ang tumanggap ng misyong ito. Ako ay sumama lamang sa kanya. Tumango ang lalaki. Ganun ba? Kung ganoon, nais niyo bang magpahinga muna, mga Immortal Master? Hindi na. Dalhin mo na kami sa lugar. Mas mabuting simulan agad natin ang investigasyon, hindi na. Dalhin niyo na kami sa lugar kung saan unang nagpakita ang half-demon. Sumunod po kayo, mga Immortal Master. Habang naglalakad sila, nagkwento si Wan. 10 araw na ang nakalipas nang unang lumitaw ang half-demon. May isa itong pinatay. Pagkatapos noon, pabalik-balik na itong nagpapakita sa bayan. Pero ang nakakapagtaka, hindi na ito muling pumapatay. Para bang, may hinahanap ito. Hindi nagtagal, huminto sila sa isang lugar. Dito unang pumatay ang half-demon. Napatingin si Jianmin sa paligid. Junior brother, gagamit ako ng 9 arts. Divine calculation. Ilang sandali siyang nagmasid. Isa itong wolf demon. Napakunot-no siya. Pero, may kakaiba. May isa pang aura na nakahalo sa kanya. Napakahina lang. Hindi ko pa matiyak kung ano yun. Nagtanong si Chongqing. Senior sister, may paraan ba para mahanap natin siya? Tumango si Jianmin. Meron. 9 arts. Shadow trace. Agad niyang sinundan ng bakas ng aura. Kasabay nito, nagbunyi naman ang mga tagabayan. Ngayong kumilos na ang mga Immortal Master. Sigurado nang magiging maayos ang lahat. Tama, panatag na tayo. Ngunit hindi nila alam. May mga matang lihim na nagmamasid sa kanila. Ha, bakit may inner disciple? Hindi dapat mangyari to. Half-demon lang ang pain. Bakit may naakit na inner disciple? Wala akong pakialam. Inner disciple man o hindi.
Patayin silang dalawa. Nahanap na ang labi ng Great Demon. Kunin nyo na. Pagkatapos, umalis agad tayo. Black Ape, ikaw na ang bahala sa dalawang yan. Sige, sa mismong sandaling iyon, napagtanto ni Jianmin ang katotohanan. Kinokontrol ang half-demon na ito. Agad siyang naglabas ng reinforcement token. Napatingin si Chongqing sa kalaban. Purple Demon, hindi ito kalabang kaya nating harapin ng tayo lang. Kasabay nito, sa Divine Sword Peak, napabuntong hininga ang ilang disipulo. Hay, simula nang umalis si Junior Brother Chongqing. Parang wala na akong sigla. Ako rin, kahit sa cultivation, hindi ako makapag-concentrate. Ang isip ko, nasa pagkain lang. Sinubukan kong magluto kaninang tanghali. Halos may suka ako. Sana, bumalik na agad sina Junior Brother Chongqing at Senior Sister Jianmin. Isang half-demon lang naman ang haharapin nila. Dapat wala namang maging problema. Biglang, may isang signal ang sumiklab sa kalangitan. Ha, reinforcement token. May humingi ng tulong. Sino ang gumamit niyan? Isang servant disciple. Ye Chongqing ang pangalan. Ano? Si Junior Brother Chongqing. Imposible. Hindi ba kasama niya si Senior Sister Jianmin? Isang half-demon lang ang misyon nila. Paano umabot sa puntong kailangan nilang humingi ng reinforcement? Nang marinig iyon, biglang tumayo ang Peakmaster. Anong nangyayari? Kasabay nito, halos lahat ng disipulo ng Divine Sword Peak ay sabay-sabay na kumilos. Protektahan si Junior Brother Chongqing. Bilis, huwag hayaang may mangyari sa kanya. Maging ang sect leader ay napakunot noo. Anong nangyayari sa Divine Sword Peak? May malaking digmaan bang sumiklab? Hindi nagtagal, dumating si Xiao Jiangping, sect leader. Hindi ko rin alam ang buong nangyari. Bigla na lang nagalit ang master. At agad niyang pinakilos ang buong Divine Sword Peak. Samantala, sa kabilang panig, nakaharap ni na Chongqing at Jianmin ang mga kalaban. Huwag silang hayaang makatakas. Blue Phosphorus Python. Sabay kayong umatake. Ngumisi ang Purple Demon. Dalawang langgam lang kayo. Akala nyo makakatakas kayo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na presensya ang bumagsak mula sa himpapawid. Sinong may lakas ng loob? Nasaktan ng disipulo ng Daoyi Sect. Nagulat ang Purple Demon. Peakmaster Hongzon. Nagkatinginan ng lahat. Paano nangyari to? Na-expose na ba ang sikreto tungkol sa labi ng Great Demon? Hindi maaari. Sobrang maingat namin. Hindi nila dapat nalaman agad. Pero nang tumingin sila sa likuran, hindi lang pala ang Peakmaster ang dumating. Kasama niya, ang 3 Legacy Disciples, at libu-libong disipulo ng Divine Sword Peak. Napalunok ang mga kalaban. Ganito kalaki ang puwersang ipinadala. Dahil lang sa isang servant disciple. Napasigaw ang isa sa mga demonyo. Hindi maaari, hindi pala alam ng Daoyi Sect ang tungkol sa Great Demon Remains. Ibig sabihin, hindi yun ang ipinunta nila rito. Kung ganun, dahil lang ba talaga sa isang inner disciple? Huwag mong sabihin, anak siya ng kung sinong malaking tao. Hindi nagtagal, agad na lumapit ang Peakmaster kay Chongqing. Junior Brother Chongqing, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Umiling si Chongqing. Buti na lang, kasama ko si Little White. Kung hindi, baka delikado talaga. Napabuntong hininga ang Peakmaster. Sa susunod, kapag may mission ka, sabihin mo agad sa akin. Ako na mismo ang sasama. Hindi makapaniwala ang mga demonyo. Kayo, lahat kayo, dahil lang sa batang yan ang ipinunta nyo rito. Matigas na sumagot ang Peakmaster. Sa Daoyi Sect, walang mataas, at walang mababa. Kapag naging disipulo ka ng sekta, pamilya ka namin. Anong masama kung servant disciple siya? Napangisi ang kalaban. Sino ang maniniwala riyan? Ilang servant disciple na ba ang namatay nitong mga nakaraang taon? Napakamot lang ng ulo si Chongqing. Huwag niyo akong tingnan. Hindi ko rin alam kung bakit naging ganito. Reinforcement token lang naman ang ginamit ko. Hindi ko inasahang. Ganito kalaki ang magiging reaksyon. Napailing ang Purple Demon. Mga tusong tao. Nagtatago pala bilang isang servant disciple. Hindi ko ito makakalimutan. Black Tiger Abyss. Babawi kami. Napailing si Chongqing. Ha? Anong nagtatago? Servant disciple lang talaga ako. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala naman kayo. Biglang sumigaw ang mga disipulo. Pinoprotektahan si Junior Brother Chongqing. Walang lalapit sa kanya. Napatingin si Chongqing sa napakaraming disipulong nakapaligid sa kanya. Kailangan pa ba talaga ng ganito? Sa dami nilang to, kahit sino sigurong kalaban, hindi na makakalapit sa akin. Matapos ang labanan, lumapit si Chongqing sa Peakmaster. Master, sinabi ng halimaw, may Great Demon Remains daw sa Lesson Town. Sa tingin ko, iyon talaga ang pakay nila. Tumango ang Peakmaster, ang mga labi ng isang Great Demon. Hindi naman ganoon kahalaga, pero kapag pinabayaan natin iyon sa Lesson Town, magdudulot lang iyon ng panibagong gulo. Kunin ninyo ang mga labi. Pagkatapos, bumalik na tayo sa Divine Sword Peak. Susundin po, habang pabalik sila, tahimik na nag-uusap ang ilang elder. Mukhang, galit na galit ang Black Tiger Abyss kay Junior Brother Chongqing. Sa tingin nyo, gagantay pa kaya sila? Posible, kilala ang mga demonic beast sa pagiging malupit, at hindi sila basta-basta nakakalimot ng kanilang mga hinanakit. Sa Black Tiger Abyss, lumuhad ang mga nakaligtas na demonyo sa harap ng Abyss Lord. Abyss Lord, nabigo kami. Personal na dumating si Hongzon. Nalipol agad si Qingyao. At kami, halos himalang nakatakas. Napakunot noo ang Abyss Lord.
Buong Divine Sword Peak ang kumilos. May nagalaw ba kayong malaking tao? Umiling ang mga demonyo. Wala po. Mga half-demon lang ang ipinadala namin para sa lihim na investigasyon. Pagkatapos, may dumating na mga inner disciple. At maya-maya, sunod-sunod na ang pagdating ng napakaraming disipulo. Tumawa ng malamig ang Abyss Lord. Mabuti, napakabuti. Pero biglang may isang demonyong nagmamadaling dumating. Masama ang balita, sinusugod na tayo ng Divine Sword Peak. Nagulat ang Abyss Lord. Sabihin ninyo ang totoo. Sino ba talaga ang binanggain nyo? Kung hindi yun isang taong hindi dapat galawin. Bakit sila aabot sa ganito? Nagkatinginan ng mga demonyo. Hindi talaga namin alam. Ang alam lang namin, nang dumating ang mga inner disciple at servant disciple, bigla na lang nagulo ang lahat. At iisa lang ang sigaw ng mga disipulo. Protektahan si Junior Brother Chongqing. Ipaghiganti si Junior Brother Chongqing. Napakamot ng ulo ang Abyss Lord. Sino ba talaga ang Chongqing na yan? Bakit parang mababaliw ang buong Divine Sword Peak para sa kanya? Samantala, sa Dao One Sect, mabilis na dumating ang balita sa Sect Master. Sect Master, umalis na ang lahat ng tao ng Divine Sword Peak sa Lashan Town. Diretso silang papunta sa Black Tiger Abyss. Napakunot noo ang Sect Master. Ano na naman ang binabalak ni Hongzon? Elder, ikaw mismo ang pumunta. Ano man ang mangyari, pauwiin mo agad sila. Susundin ko ang utos. Samantala, nagsimula na ang labanan. Sige, tikman mo ang espada ko. Galit na sumigaw ang pinuno ng Black Tiger Abyss. Sinasabi ninyong wala kaming inaway na Dao One Sect. Kung ganun, bakit kayo pumunta sa Lashan Town? Matigas ang sagot ng kalaban. Ang Great Demon remains sa Lashan Town. Ang pakay namin, wala kaming intensyong kalabanin ng Dao One Sect. Pero malamig na sumagot si Hongzon. Kalimutan mo na ang Great Demon remains. Ang mga tauhan mo, naglakas loob na saktan si Junior Brother Chongqing. Iyon pa lang, sapat ng dahilan para mamatay kayo. Nagulat ang pinuno ng Black Tiger Abyss. Chongqing, sino ba siya? Ikakawin ni Hongzon si Chongqing. Siya si Chongqing. Napatingin ang lahat kay Chongqing. Napakamot lang siya sa ulo. Ako nga, napahiyaw ang mga disipulo. Naglakas loob kayong saktan si Junior Brother Chongqing. Naghahanap kayo ng kamatayan. Hindi makapaniwala ang pinuno ng Black Tiger Abyss. Nababaliw na ba ang Divine Sword Peak? Isang servant disciple lang. Handa ninyong lipulin ang buong Black Tiger Abyss. Ngumisi siya. Mabuti. Napakabuti. Dao One Sect. Divine Sword Peak. Tatandaan ko kayong lahat. Kasabay noon, may inilabas siyang isang kayamanan. Ano ang bagay na yan? Paliwanag ng Elder. Iyan ay isang proteksyong iniwan ng Demon King. Isa itong pambihirang kayamanan. Karaniwang ibinibigay lamang sa mga elite ng Tiger Clan. Tumakas ang pinuno ng Black Tiger Abyss sa tulong ng kayamanang iyon. Napabuntong hininga ang Elder. Master, may King's Bone ng katawan niya. Kaya normal lang na hindi natin siya napigilan. At tandaan ninyo, hindi katulad ng Black Tiger Abyss ang Tiger Ridge. Iyon ang isa sa mga banal na lupain ng Demon Race. Pero hindi pa rin hamupa ang galit ng mga disipulo. Sumugod tayo sa Tiger Ridge. Lipulin ang Tiger Clan. Napailing ang Elder. Nababaliw na ba kayong lahat? Hindi pa ba sapat ang nangyari? Samantala, napakamot naman ng ulo si Chongqing. Wala naman akong ginawa. Bakit galit na galit sa akin ang Tiger Clan? Hindi nagtagal. Dumating ang Sect Elder. Napatingin siya sa mga disipulo ng Divine Sword Peak. Junior Brother Hong, talagang kakaiba ang mga disipulo mo. Hindi pa sapat na winasak ninyo ang Black Tiger Abyss. Ngayon, gusto nyo pang lusubin ang Tiger Ridge. Napataas ng kilay si Hongzon. Hindi mo ako masisisi. 5 purple demon ang ipinadala ng Black Tiger Abyss sa Lashan Town. Nilabag nila ang kasunduan. Natural lang napuksain sila. Napabuntong hininga ang Sect Elder. Sobra na ito. Tama na. Pag-uwi natin. Pag-uusapan natin ang lahat. Pero ngayon, iuwi mo agad ang mga tao ng Divine Sword Peak. Huwag ka nang masyadong seryoso. Uuwi na kami. Senior brother, kailangan mo talagang bawasan ang pagiging istrikto mo. Pagkatapos noon, sabay-sabay na silang bumalik sa Divine Sword Peak. Habang nasa daan, naalala ni Chongqing ang isang mahalagang bagay. Peak Master, ubos na ang mga sangkap sa kusina. Kailangan ko ulit magpa-deliver. Tumango si Hongzon. Sige, sabay na tayong bumalik. Habang nakasakay si Chongqing kay Little White, napangiti siya ng mapait. Akala ko, hindi mabilis si Little White. Ako lang pala ang hindi kayang ilabas ang tunay niyang bilis. Pagbalik nila sa sekta, agad na sinabi ni Hongzon. Kid Chongqing, ano man ang kailangan mo sa kusina, sabihin mo lang kay Deacon Shen. Ihahanda niya lahat. Tumango si Chongqing. Maraming salamat, Peak Master. Ngumiti si Hongzon. Basta may pagkain. Kaunting spirit stones lang ang magagastos. Walang problema. Samantala, sa labas ng kusina, nagkakagulo na naman ang mga disipulo. Pumila kayo. Kahit anong mangyari, kakain ako ngayon. May isang disipulo ang buong yabang na nagsalita. Isa lang ang napatay mong demonic beast. Anong karapatan mong mauna? Agad namang sumagot ang isa. Isa lang. 5 ang napatay ko. Malaki ang naging ambag ko sa laban. Karapat dapat akong mauna. Napailing ang isa pang senior brother. 5 lang. Kulang pa yan. Huwag ka nang umasa. Umuwi ka na lang at magmuni-muni. May isa namang sumingit, kahit wala akong napatay na halimaw. Ako naman ang nagbantay kay Junior Brother Chongqing. Kaya may karapatan din akong kumain. Biglang sumigaw ang isa sa mga senior brother.
Mga kapatid, lahat ng sumama ngayon sa Black Tiger Abyss. Huwag na kayong magagawan. Lahat tayo, makakatikim ng pagkain. Napangiti ang lahat, talagang. Napakabait ni Junior Brother Chongqing. Matapos ang buong kaguluhan, halos 2 oras ding nagluto si Chongqing. Sa wakas, natapos din ang pagkain para sa mahigit 6,000 disipulo. Napaupo siya habang hinihingal. Sa wakas, tapos na rin. Pagod na talaga ako. Habang kumakain ng lahat, biglang may sumigaw. Junior Brother, tingnan mo, may demonic beast mula sa Tiger Ridge. Agad namang sumagot ang isa. Hoy, ikaw ang kumuha ng karne ko. Napailing ang isa pang senior brother. Junior brother, huwag kang maniwala dyan. Ngunit ngumiti ang isang disipulo. Senior brother, bago ka magsinungaling, lunukin mo muna yung karne sa bibig mo. Napahiya ang senior brother. Junior brother, ako ang nagligtas sa'yo sa Black Tiger Abyss. Kahit ibigay ko pa ang buhay ko. Pero, bigyan mo naman ako ng isang pirasong manok. Umiling si junior brother. Hindi pwede. Nagkunwaring nasaktan ang senior brother. Wala kang utang na loob. Iniligtas kita, kahit mapugutan pa ako ng ulo. Kahit maubos pa ang dugo ko. Hinding-hindi ko ipapamigay ang pagkain ko. Napangiti na lang si Chongqing. Noong bagong dating ako sa mundong ito, mag-isa lang ako, parang isang ligaw na damong walang uugatan. Pero ngayon, pakiramdam ko, may lugar na talaga ako rito. Ang sarap sa pakiramdam. Anong masarap? Biglang napabalik sa ulirat si Chongqing. Wala iyon. Napansin niya ang 2 senior sister. Senior sisters, bakit nandito pa kayo? Ngumiti ang 2. Wala naman. Tapos na kaming kumain. Naisipan lang naming makipagkwentuhan. Sa di kalayuan, nagbubulungan ng ilang disipulo. Tingnan mo, parang, may gusto sina Senior Sister Luo at Senior Sister Luo kay Junior Brother Chongqing. Tumango ang isa. Napansin ko rin. Ngumiti pa nga si Senior Sister kanina. Sabi ko na nga ba, grabe talaga ang charm ni Junior Brother. Kahit noong kabataan ko, aatras din ako sa itsura niya. Napailing ang kasama niya. Parang buong buhay ka namang umatras. Natawa ang lahat, pero sa tingin ko, bagay na bagay sila. Kahit mababa pa ang cultivation ni Junior Brother. May isang disipulo ang pabirong nagsalita. Ano naman? Ang asawa ang bahala sa labas. Ang asawa namang lalaki ang bahala sa bahay. Biglang namula ang isang senior sister. Anong sinabi mo? Hindi. Wala. Gabi na. Mauuna na ako. Nang makaalis siya, napangiti ang iba. Sabi nga nila, kung gusto mong makuha ang puso ng isang babae, kunin mo muna ang tiyan niya. Saan mo naman narinig yan? Ako lang ang gumawa. Buwisit ka. Napailing na lang ang lahat. Samantala, tahimik na binuksan ni Chongqing ang system. Open interface. Agad lumabas ang kanyang bagong status. Napangiti siya. Hindi masama. Halos lahat ng attributes ko. Malaki ang itinaas. At, nakapasok na rin ako sa Chi Sensing Realm. Mukhang, talagang sulit ang dami ng positive reviews. Kinabukasan, hinanap ni Chongqing ang Pickmaster. Master, kahapon, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin na nasa panganib ang mga disipulo? Ngumiti ang Pickmaster. Natural lang iyon. Bilang master ninyo, tungkulin kong protektahan kayong lahat. Pero master, hindi naman siguro kailangang dalhin ang buong Divine Sword Pick. Napangiti si Hongzon. Kalokohan. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa inyo? Kapag naging disipulo ka ng Divine Sword Pick, pamilya ka na. Kahit sino pa ang nasa panganib. Hinding-hindi kita pababayaan. Tahimik na yumuko si Chongqing. Nauunawaan ko na. Maraming salamat, master. Tumango si Hongzon. Kung wala ka ng ibang kailangan, mag-focus ka na sa cultivation. Huwag mo akong biguin. Oo, master. Matapos iyon, diretsong nagtungo si Hongzon sa Sect Master. Pagkakita pa lang sa kanya, napabuntong hininga ang Sect Master. Junior brother, tungkol sa nangyari ngayon, wala ka bang gustong ipaliwanag? Nagkunwaring inosente si Hongzon. Magpapaliwanag? Anong nangyari? Napataas ang kilay ng Sect Master. Anong nangyari? Halos buong Divine Sword Pick ang sabay-sabay na lumabas. Sa tingin mo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Napakamot ng ulo si Hongzon. Senior brother, may mga demonic beast na lumitaw. Bilang mga disipulo ng Daowan Sect, tungkulin naming lipulin ang mga ito. Napailing ang Sect Master. Tungkulin. Huwag mo akong lokohin. Buong pick mo ang umalis. Ni hindi ka man lang nagpaalam. Ngumiti si Hongzon. Apurahan ang sitwasyon. Kung nagpaalam pa kami, baka mahuli na kami. Kapag may disipulong nasa panganib, wala nang oras para sa formalidad. Napabuntong hininga ang Sect Master. Sinong disipulo ba ang nasa panganib? Casual na sumagot si Hongzon. Ang servant disciple ko, si Ye Chongqing. Natigilan ng Sect Master. Sandali, dahil lang sa isang servant disciple, ginawa ninyo ang ganoong kalaking kaguluhan. Tumigas ang mukha ni Hongzon. Senior brother, anong problema kung servant disciple siya? Hindi ba siya disipulo rin ng Daowan Sect? Natahimik sandali ang Sect Master. Pagkatapos ay itinuro niya ang pinto. Lumabas ka, ngayon din. Napakamot lang ng ulo si Hongzon. Sige na nga, magpapahinga ka na. Baka lalo ka pang ma-high blood. Pagkaalis niya, napabuntong hininga ang Sect Master. Bakit ba? Ganito kitigas ang ulo ng disipulong ito. Samantala, maaga palang kinabukasan. Mahaba na naman ang pila sa kusina. Junior brother, mas maaga kami ngayon. Hindi na kami mahuhuli. Habang kumakain ng lahat, lumapit si Chongqing kay Hongzon.
Master, may gusto sana akong hilingin. Ngumiti ang Pitmaster. Ano yun? Gusto kong matuto ng ilang cultivation techniques. Napatingin si Hongzhan kay Chongqing. Nakapag-breakthrough ka na. Tumango si Chongqing. Oo, medyo bumilis ang cultivation ko nitong mga nakaraang araw. Napangiti ang Pitmaster. Kid, sayang ang talento mo kung mananatili ka lang bilang servant disciple. Kung gusto mo, maaari kitang tanggapin bilang personal disciple. Magalang na yumuko si Chongqing. Maraming salamat, Master. Pero, mas gusto ko munang manatili sa kusina. Tumango si Hongzhan. Hindi kita pipilitin. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang token. Ito ang aking token. Gamit ito, makakapili ka ng cultivation technique sa technique hall. Pero tandaan mo, pumili ka lang ng ordinaryong techniques. Huwag kang kukuha ng mas mataas sa yellow grade. Tumango si Chongqing. Naiintindihan ko. Maraming salamat, Master. Hindi nagtagal. Sumakay si Chongqing kay Little White at nagtungo sa technique hall. Pagdating pa lang, marami na agad ang napatingin sa kanya. Grabe, Red Crown Crane yan. Disipulo ba siya ng Divine Sword Peak? Pero, bakit servant disciple ang suot niya? May isang disipulong napangiti. Gets ko na. Ano? Iyan ang tinatawag na. Nagpapanggap na mahina para gulatin ang kalaban. Malakas ang background. Pero ordinaryong tao lang ang ipinapakita. Tumango ang kasama niya. May ganoon pala. Ngumiti si Chongqing at tahimik na naglakad papasok. Ipinakita niya ang token ng Pitmaster. Sinulyapan niyo ng bantay bago tumango. Pwede kang pumasok. Pero tandaan mo, ang mga cultivation technique rito, hindi maaaring ipasa sa iba. Nauunawaan ko. Pagpasok sa loob, tahimik na pinagmasdan ni Chongqing ang napakaraming cultivation manuals. Napakamot siya sa ulo. Master ang nagsabi. Isang offensive technique, isang movement technique, at isang defensive technique. Paglabas ni Chongqing sa technique hall, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ye Chongqing, sa wakas nakita rin kita. Paglingon niya, isang magandang babae ang nakatayo sa harapan niya. Saglit siyang natigilan. Si Ho, bigla niyang naalala ang alaala ng orihinal na may-ari ng katawan. Dati, walang ginawa ang lalaking iyon kundi habulin si Ho. Lahat ng hiling nito, sinusunod niya, kahit gaano kahirap, kaya napailing na lang si Chongqing. Ano naman kaya ang pakay niya ngayon? Lumapit si Ho at malamig na nagsalita. Huwag ka nang magkunwari, alam mo kung bakit ako narito. Ako ngayon, ay personal disciple na ng Third Elder ng Sunset Sect. Isa na akong kinikilalang henyo. Samantalang ikaw, isa ka pa ring hamak na servant disciple ng Daowan Sect. Tingin mo ba, may posibilidad pa tayong dalawa? Diretsong sumagot si Chongqing. Wala naman akong iniisip na ganoon. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Ho. Itigil mo na ang pangangarap. Magkaiba na ang mundong ginagalawan natin. Pero, kung papayag kang kanselahin ang ating kasunduan sa kasal, hihilingin ko sa master ko. Natulungan kang maging outer disciple. Tahimik lang na tumingin si Chongqing. Pagkatapos ay ngumiti. Outer disciple, malaki ba talaga ang pinagkaiba noon? Kumpara sa pagiging servant disciple. Bahagyang kumunat ang noo ni Ho. Alam mo ang sagot, pag-isipan mong mabuti. Pagkaalis nito, napailing si Chongqing habang napapangiti. Nakakatawa naman, kung gusto niyang putulin ang kasunduan. Bakit parang ako pa ang kailangang magmakaawa? At saka, mas gusto ko pang ang magluto sa kusina. Mas tahimik pa ang buhay ko roon. Habang iniisip niya iyon, biglang may malakas na boses na umalingaw-ngaw. Hoy, matandang bruha, lumapit ka rito. Lumingon silang dalawa. Isang matandang lalaki ang mabilis na lumapit. Anong ginagawa mo rito sa Daowan Sect? Hindi ka man lang dumaan sa senior brother ko. Kalmadong sumagot ang matandang babae. Hindi ako naparito dahil sa opisyal na usapin. May pribado lang akong sadya. Pribadong usapin. Anong pribadong usapin ang mayroon ka sa lugar ko? Huminga ng malalim ang matandang babae. Kamakailan, tumanggap ako ng isang bagong personal disciple. Ang batang si Ho, may kasunduan siyang kasal sa isang servant disciple ng Daowan Sect. Ngunit, wala siyang nararamdaman para rito. Kaya nais kong makialam at ipawalang bisa ang kasunduang iyon. Natahimik sandali ang paligid. Malinaw na, hindi simpleng usapin ang dala ng matandang babae. Ararapat lang na ipaalam muna sa inyo ang tungkol dito. Tungkol naman sa pamilyang iyon, ako na mismo ang pupunta roon. Wala akong tutol. Kung ganoon, ipasasama ko na lang ang isa kong alagad sa kanya. Mainam iyon. Alagad, magpasalamat ka kay Pitmaster Hongzhan. Maraming salamat po, Pitmaster Hong. Maraming salamat din, Senior Sister Lu. Tara na, total nandito na rin ako sa Daowan Sect, dapat ko na ring dalawin si Senior Brother Hong. Senior Brother, ipinauubaya ko na sa inyo ang usapin ng aking disipulo. Huwag kang mag-alala, kasama naman niya si Lu Shuang, kaya walang magiging problema. Maraming salamat, Senior Brother. Hindi pa ba oras ng pagkain? Second Senior Sister, sila ang mga tao mula sa Sunset Sect. Sinasabing may kasunduan sa kasal ang isa nilang disipulo at isang handyman disciple ng Divine Sword Peak. Naparito ang kanilang master upang ipawalang bisa ang kasunduan. Pagbati, Senior Brother, kung ganoon, sabay na tayong pumunta. Daan din naman iyon. Sila pala ang mga personal disciple ng Daowan Sect. Tunay ng mga natatanging talento. Ang taong mapapangasawa ko ay dapat kasing husay nila. Huwag kang mag-alala, Junior Sister. Sa pagkakataong ito, mapapaurong natin ang batang iyon. Tama, isa lang siyang palakang nangangarap sa karne ng sisna.
Isa lang siyang handyman. Hindi siya karapat-dapat kay senior sister. Kahit handyman siya, disipulo pa rin siya ng Daowan sect. Sumosobra na kayo. Patawad po, senior sister. Hindi po namin sinasadya. Ayokong makarinig ulit ng ganoong salita. At isa pa, kung gusto ninyong putulin ang kasunduan sa kasal, kailangan ninyong magbigay ng kabayaran. Tama si senior sister. Bakit ka ba nakikialam dito? Utos ito ng master. Kung ganoon, wala na akong masasabi. Buti na lang at hindi ako ang ipinatawag. Mukhang nagmamadali ang mga disipulo ng Daowan sect. May nangyari kaya? Hindi ko rin alam. Ano nga ulit ang pangalan ng lalaki? Yi Chongqing. Isa siyang kitchen disciple ng Divine Sword Peak. Ang fiancé mo ay si Yi Chongqing. At gusto mong putulin ang kasunduan sa kasal. Oo, tahimik. Si junior brother Chongqing pala. Malaki na ang agwat ng estado namin ngayon. Senior sister, anong ginagawa ninyo? Bakit bigla silang nagalit? May atraso ba tayo sa kanila? Senior sister, handyman lang ba talaga ang fiancé mo? Oo, kakakit ako lang sa kanya sa kusina kanina. Hindi ito dahil kay Yi Chongqing. Kung hindi, bakit? Wala naman tayong masamang sinabi. Gusto ninyong putulin ang kasunduan sa kasal ni junior brother Chongqing. May problema ba roon? Senior brothers at senior sisters, may mali ba kaming nasabi? Kung may naipakita kaming kawalang galang, humihingi kami ng paumanhin. Hindi namin iyon sinasadya. Ang pagpunta ninyo rito para putulin ang kasunduan ay isa ng malaking pagkakamali. Pero ang pangahasang insultuhin si junior brother Chongqing ay mas malaking kasalanan. Si Yi Chongqing ba talaga yon? Hindi ba't isa lang siyang handyman? Bakit parang ganito ang naging reaksyon ninyo? May balak pala kayong saktan si junior brother Chongqing. Gusto ninyong sirain ang kanyang Dao-heart. Ang lakas ng loob ninyong gawin iyon sa isang disipulo ng Divine Sword Peak. Sa tingin ko, kasabuat pa sila ng mga demonyo. Balak nilang ipahamak ang ating sekta. Mga taksil sa sangkatauhan. Kayo ang kahihiyan ng henerasyong ito. Sandali lang. Hindi ba parang lumalabis na yata kayo? Senior brothers, senior sisters, nagkakamali kayo. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Naghahanap pa rin kayo ng palusot. Wala kaming pinaniniwalaan sa mga sinasabi ninyo. Dakpin sila. Gusto pa ninyong putulin ang kasunduan sa kasal ni junior brother Chongqing. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Kung ako ang tatanungin, dapat nga kayong matuwa na mapapangasawa ninyo si junior brother Chongqing. Tapos ngayon gusto ninyong umatras. Ikaw, ang lakas ng loob mong putulin ang kasunduan. Turuan nga kita ng leksyon. Wala akong kinalaman dito. Escort lang ako. Hindi ko nga kilala si Yi Chongqing. Wala kang kinalaman. Sumama ka pa rin sa kanila, kaya damay ka rin. Tama na ang usapan. Dakpin muna silang lahat. Mag-ingat kayo. Huwag ninyong mapatay. Senior brother, bakit mo inilabas ang espada mo? Hindi na kailangan ng espada. Santukan lang, sapat na. Ay, oo nga, nadala lang ako. Atali na sila at dalhin kay junior brother Chongqing. Siya na ang baalang magpasya sa kapalaran nila. Sobra na kayo. Isusumbong ko kayo sa aking master. Tumahimik ka. Kung makakalabas ka pa ng Divine Sword Peak, saka ka magsumbong. Junior brother Chongqing, buksan mo ang pinto. May isang magandang babae rito na gustong putulin ang kasunduan sa kasal ninyo. Dinala na namin siya sa iyo. Junior brother Chongqing, nahuli namin ang mga disipulo ng Loasia sect. May masama silang binabalak laban sa iyo. Plano kanilang patayin at sirain ang Dao-heart mo. Pinaghihinalaan pa namin kasabuat sila ng mga demonyo. Kaya agad namin silang dinakip. Junior brother, ikaw na ang magpasya kung ano ang gagawin sa kanila. Sabihin mo lang ang gusto mo at kami na ang bahala sa natitira. Grabe, handa na agad ang lahat ng paratang. Pati pakikipagsabuatan sa mga demonyo, isinama na nila. Sino ba ang magtatanggal nitong panyo sa bibig ko? Kaninong panyo ba ito? Kunin mo na. Ayaw mo ngang hawakan kanina, pero isiniksik mo pa sa bibig niya. Senior brother Su, akin po yan. Akin po yan. Anong problema mo? May diferensya ka ba sa ulo? Master, may nangyari sa junior sister. Hindi ba't naparito siya para sa aking disipulo? Opo, iyon nga ang sinabi ko kanina. Pero ngayon, binugbog siya ng mga tao mula sa Divine Sword Peak. Hindi ba maayos pa ang lahat kanina? Naipaalam ko na ito kay junior brother Hongzon. Paano pa rin sila nabugbog? Kung ganoon, sasamahan ko na kayo sa Divine Sword Peak. Maraming salamat, senior brother. Halika na, puntahan natin sila. Gusto mong putulin ang ating kasunduan sa kasal. Hindi ako pumapayag. Pero Yi Chongqing, hindi ako kailanman papayag na pakasalan ka. Dati pa man ay imposible na iyon, lalo na ngayon. Ang paggamit mo ng ganitong maruruming paraan ay lalo lang nagpapababa ng tingin ko sa iyo. Huwag mong isipin na susuko ako dahil dito. Busalan ninyo siya. Senior brother Su, kayo na ang bahala. Opo, senior brother, Yi Chongqing. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan mo. Imposibleng putulin ang kasunduan sa kasal. Pero maaari kitang diborsyuhin. Mula ngayon, wala nang bisa ang ating kasunduan sa kasal. Senior brother, alisin ninyo muna ang buzel niya. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Yi Chongqing, ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, hindi ko papayagan ang pagputol ng kasunduan. Pero maaari kitang diborsyuhin. Yi Chongqing, ang lakas ng loob mong diborsyuhin ako. Busalan ninyo ulit siya. Elder, tumahimik kayo. Master, ginamitan niya ng maruming paraan ang mga disipulo ng Divine Sword Peak para lusubin kami.
Kung magbibintang ka rin lang, pag-isipan mo muna. Isa lang akong hamak na handyman disciple. Paano ko mauutusan ng napakaraming senior disciples? Lalo na sina Sujia at Luwang na mga legacy disciple. Sa tingin mo ba kayang gawin iyon ng isang tulad kong handyman? Yi Chongqing, hanggang ngayon ay itinatanggi mo pa rin. Senior Brother Luwang, totoo ba o hindi ang sinasabi ng mga disipulo ng Loasia sect? Paano ninyo ito ipaliliwanag? Pawang kasinungalingan ng lahat ng iyon. Alam ng buong Daowan sect na matagal nang maganda ang ugnayan namin sa Loasia sect. Lalo na ang Divine Sword Peak. Palagi naming tinatrato ng maayos ang mga disipulo nila. Pero sino ang mag-aakalang may masama pala silang balak? Sinubukan pa nilang saktan ng isang disipulo ng Divine Sword Peak. Kasinungalingan yan. Wala kaming ginawang ganoon. Kung gusto ninyong itanggi, nasa inyo na iyon. Ngunit alam ng bawat isa ang totoo. Sabihin ninyo sa akin, ano ba talaga ang ipinunta ninyo sa Daowan sect? Dahil sa kasunduan sa kasal ni na Senior Sister Ho at Yi Chongqing. Naparito kami upang ipawalang bisa ang kasunduan. Kung ganoon, malinaw na ang lahat. Kayo na mismo ang umamin. Ang kasunduan sa kasal ni Ho at Junior Brother Chongqing ay itinakda pa noong bata pa sila ng kanilang mga pamilya. Tulad nga ng kasabihan, ang kasal ay naaayon sa kagustuhan ng mga magulang. Ngayon, gusto ninyong basta na lamang sirain ang pangakong iyon. Hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali. Pero kung gusto ninyong putulin ang kasunduan, dapat sa pamilya ni Yi kayo nagtungo, hindi dito sa Daowan sect. Sa halip, sinadya ninyong puntahan si Junior Brother Chongqing. Sabihin ninyo sa akin, sinong lalaki ang makakatanggap ng maayos ng kahihiyang dulot ng pampublikong pakikipaghiwalay? Gusto ninyong mawalan ng dangal si Junior Brother Chongqing sa loob ng Daowan sect. Hindi ba malinaw na sinasadya ninyong sirain ang kanyang Dao-heart? Hindi pa kayo nakontento roon. Naghintay pa kayo ng pagkakataong patayin siya. Hindi namin sinabi ang mga bagay na yan. Bilang senior brother ng Divine Sword Peak, tungkulin kong protektahan ang aking kapwa-disipulo. Ano ang mali sa ginawa ko? Pinaghihinalaan kong matagal na silang kasabwat ng mga demonyo at may mas malalim pa silang balak. Hinihiling ko sa Third Elder na imbestigahan silang mabuti. Ipasok muna sila sa Black Prison at isailalim sa mahigpit na imbestigasyon. Pati pakikipagsabuatan sa mga demonyo, isinama na rin nila. Walang hiya, binibintangan ninyo kami. Inosente kami. Tama, masama ang balak ng mga disipulo ng Loasia sect laban kay Junior Brother Chongqing. Ano ang naging kasalanan ng Divine Sword Peak? Hinihiling ko sa tatlong elder na ipabilanggo sila at imbestigahan ng mabuti. Third Senior Brother, hindi ko alam na napakahusay mo palang umarte. Elder, isa itong malaking paninira. Hindi namin iyon sinasadya. Paninira, ang mga disipulo ng Divine Sword Peak ay tapat at matuwid. Bakit pa namin kailangang magsinungaling para lamang idiin kayo? Sapat na. Junior Brother, bakit ka narito? May nangahas na saktan ng aking disipulo sa Divine Sword Peak. Kung hindi ako, bilang Peak Master, ang haharap dito, hahayaan ko na lang ba silang apihin ang aking disipulo? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Maraming salamat sa inyong pag-aalala, Peak Master. Wala pong nangyaring masama sa akin. Mabuti kung ganoon. Junior Sister Lee, tinulungan kita dahil sa ating samahan. Ngunit hindi ko inaasahang may masama palang balak ang inyong Loasia sect. Nagawa pa ninyong saktan ng isang disipulo ng Divine Sword Peak. Senior Brother, hindi ba't sinabi ninyo na gusto lang makita ng aking disipulo ang kanyang fiancé? Ipinasama ko pa nga si Luwang sa kanila. Hindi ko akalaing naparito pala kayo upang putulin ang kasunduan sa kasal. Sabi nga nila, kung bulok ang pinuno, bulok din ang mga tauhan. Dahil baluktot ka, naging walang hiya rin ang mga alagad mo. Ano, sobra na yan. Junior Brother, kumalma ka muna. Paano ako kakalma? Halos mapatay ang alagad ko sa harap ko mismo. Sumobra na ang Loasia sect. Kung hindi mabibigyan ng hustisya ang alagad ko, paano ko haharapin ang Divine Sword Peak? Chongqing, may gusto ka bang sabihin? Chongqing, mabait ka, pero hindi karapat-dapat ang babaeng iyan sa'yo. Kalimutan mo na siya. Kung hindi mo kayang parusahan siya, diborsyuhin mo na lang. Alang-alang sa dati nating samahan, palalampasin ko ito. Pero hindi karapat-dapat ang alagad mo kay Chongqing. Bilang Peak Master, ako na ang magpapasya. Diborsyado na ang alagad mo. Magbigay na lang kayo ng kabayaran at tapos na ang usaping ito. Ayaw mo. Kung ganoon, susundin natin ang batas ng Dao sect. Ano ang parusa sa pananakit ng kapwa-alagad? Hongzan, hindi ko malilimutan ang araw na ito. Chongqing, isulat mo na ang liham ng diborsyo. Hindi ko inakalang ganito ang kahihinatnan. Yi Chongqing, panalo ka ngayon. Pero babawi rin ako. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang naidulot mo? Umalis na tayo. Kung ganoon, magpapalam na kami. Mag-ingat sa paglalakbay. Mukhang hindi ito palalampasin ng Loasia sect. Ayos lang. Hindi naman lumaki ang gulo. Yi Chongqing, ano ba talaga ang espesyal sa kanya? System. Host, Yi Chongqing. Katayuan, handyman disciple ng Dao sect. Cultivation, pulse condensation realm. Mukhang malaki na ang itinaas ng stats ko. Kailangan ko na ring humingi kay Peak Master ng cultivation manual para sa pulse condensation realm. Mas lumakas pa ang epekto ng mga niluluto ko. Panahon na para mag-medicinal bath at magpahinga. At ikaw, babawi ako sa kahihiyang ipinatikim mo sa akin. Sa susunod na torneo, wala akong ipapakitang awa. Sandali, noodles ba talaga ang kinakain ko?
Pakiramdam ko parang body tempering pills ang bawat subo. At napakasarap pa. Junior brother Chongqing, mas gumaling na naman ang pagluluto mo. Hindi lang mas masarap, mas malakas na rin ang epekto. Masaya akong nagustuhan ninyo. Grabe ang bilis ng pag-usad ng cultivation mo, bata. Salamat, Pickmaster. Inalok na kitang maging legacy disciple pero mas pinili mo pa ring manatili sa kusina. Kahit pumayag ako, siguradong kokontra ang mga senior brother. Tama ka, kapag pinilit kitang maging legacy disciple, siguradong magrereklamo ang mga loko na yon. Sa wakas, naabot ko na rin ang unang antas ng 9 Pulse Scripture. Simula ngayon, bawat oras ng pagkain ay maghahanda ang kusina ng 2,000 na serving. Hahatiin ang pila sa 4 na grupo, handyman, outer disciples, inner disciples, at elders kasama ang mga deacon. Bawal mang-agaw ng pwesto sa ibang grupo. 700 ang serving para sa handyman, 600 para sa outer disciples, at 200 para sa mga elder at deacon. Pwedeng maglaban, pero bawal pumatay. Dinobol ang pagkain. Ayos. Buti na lang, hindi na kami makakalaban ng inner disciples. Master, hindi patas yan. Mga alagad din kami ng Divine Sword Peak. Bakit kasama kami sa grupo ng mga elder? Napakalayo ng agwat ng lakas namin. Hindi ko desisyon yan. Utos mismo ng Pickmaster. Kung isasama ko kayo sa ibang disciples, masyado kayong madadalian. Paano pa kayo lalakas? Kung hindi ninyo matalo kaming matatanda, wala kayong pagkain. Bukas, siguradong makakakain ako. Kung gusto mo ang pagkain, ipakita mo muna ang galing ng espada mo. Kung ganun, pasensya na, senior brother. Senior brother, parang wala pa ring improvement ang sword technique mo. Tumabi ka, huwag niyong kalabanin ng mga elder. Unahin ang mga deacon. Nabalitaan mo ba? Sinasabing may topak na raw ang mga disciples ng Divine Sword Peak. Sira na ba talaga sila? Sabi pa nga, 3 beses silang nagsusuntukan araw-araw. Lumayo kayo sa kanila, baka madamay pa kayo sa laban. Mga mangmang, hindi nila naiintindihan ang tunay na layunin ni Chongqing. Kapag na-master ko ang Solstice Sword Technique, siguradong makakakuha na ako ng pwesto. At si Sujia, akala niya mahina pa rin ako. Kapag nakumpleto ko ang Asher Palm, ipapakita ko sa kanya ang tunay kong lakas. Master, bakit tayo pumunta sa Divine Sword Peak? Bibisitahin natin ang isang matagal kong kaibigan. Si Pickmaster Hongzhan ba yun? Master, kung makakalaban ko ang mga alagad ng Divine Sword Peak, sino ang mananalo? Kung ordinaryong disciple lang, kaya mo silang talunin. Pero kung legacy disciples ang kalaban mo, mas malalakas pa sila sa'yo. Ganun ba? Pero normal lang naman iyon. Kaunti pa lang ang panahon ng pagsasanay mo. Pero pagdating sa talento, hindi ka nagpapahuli sa kanila. Ganun ba kasi pag magsanay ang mga alagad ng Divine Sword Peak? Oo, sila ang pinakamalakas na sangay ng Dao Sect sa East Zhou. Kahit sinong alagad nila ay may tuturing na elite. Ang galing. Pwede rin ba akong manatili rito at magsanay? Ano? Ayaw mo na bang sumunod sa master mo? Pwede namang manatili rin kayo rito, master. Ikaw talagang bata ka. Sanay akong mamuhay ng malaya. Hinding-hindi ako sasali sa anumang sekta. Master, tingnan ninyo. Halos hindi na nagpapahinga ang mga alagad dito. Puro sugat pa ang mga katawan nila. Pati mga gwardya sa tarangkahan ay nagkukultivate pa rin. Normal lang bang ganito sila kasugat? Hindi naman sila ganito dati. Ang kakaiba nito, ano ang sadya ninyo rito? Ako si Elder Ching ng Tanhua Peak. Kasama ko ang alagad kong si Wong Yao. Inutusan kami ng Pickmaster namin. Mula pala kayo sa Tanhua Peak. Tuloy po kayo. Master, ang kakaiba ng atmosphere rito. Anong nangyayari? Huwag mo akong itulak. Tikman mo ang streaming light step. Basic technique lang yan. Nakakahiya namang ipagyabang. Gusto mong makaalis. Kailangan mo munang lampasan ako. Master, nagsasanay lang ba talaga sila? Hindi ganito ang Divine Sword Peak na kilala ko. Ganito ba talaga sila mag-cultivate? Napakabangis ng training nila. Halos lahat sugatan. Junior brother, kulang pa ang ensayo mo sa Sun-Piercing Sword. Tumabi ka, buwisit. Naabot mo na ang Great Success Realm. Siyempre, sigurado ng akin ang pagkain ngayon. Mas gumaling na naman ang pagluluto ni Junior brother Chongqing. Mas lumakas pa ang epekto. Parang mas mabilis gumaling ang mga sugat natin. Junior brother, ang sarap ng stir-fried pork ngayon. Sayang at hindi ka nakatikim. Masaya na akong nakakakain ng niluluto niya araw-araw. 3 araw na akong ganito. Parang wala na akong ibang hiling sa buhay. Pero bukas, kailangan kong makakuha ulit ng pwesto. System, Host, Yi Chongqing. Katayuan, Handyman Disciple ng Dao Sect. Cultivation, Pulse Condensation Realm. Technique, Clear Mind Art, Max, 7-star steps, Max, Spirit Wall, Great Success. Hindi masama, malaki na rin ang itinaas ng stats ko. Hoy, matanda, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang, binisita lang kita. Nasaan ka kanina? Tahimik na tahimik sa tuktok ng bundok. Wala lang, naglalakad-lakad lang. Hindi ba mas masarap uminom sa kuweba mo? Malaya naman ako, dito muna ako mananatili ng ilang araw. Hindi mo naman ako palalayasin, di ba? Syempre hindi, busy lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Ayos lang, huwag mo akong intindihin. Ayan na naman sila, Master, aalis muna ako. Hintayin niyo ako rito. Ano na namang nangyayari? Madaling araw pa lang, nagsusuntukan na agad sila. Bakit? Handa na kasi ang pagkain. Nag-aaway lang sila para makakuha ng upuan.
Ang bango. Sino ang kumuha ng soup dumpling ko? Wala ba kayong disiplina? Hoy, matanda. Akin yan. Masarap. Ibaba mo ang dumpling ko. Grabe naman kayo. Teka, naglalaban sina Master at Elder Ching. Hindi laban yan. Sparring lang. Oo nga, sparring lang talaga. Ito pala ang tinatago mo sa akin kahapon. Hindi ko tinago. Takot ka lang na malaman ko at hindi na ako umalis. Third junior brother, bakit ang ingay ninyo? Matagal na tayong hindi nagkita. Nag-spar lang kami ni Hongzon. Isa pa, inimbitahan niya akong sumali sa Dawsec at tinanggap ko na. Talaga, napakagandang balita. Ipapaalam ko agad ito sa sect leader. Gagawin ka naming chief elder. Salamat, pero gusto ko lang samahan si Hongzon. Sana payagan ninyo. Payag ako. Sabihan mo na lang ang main pick. Sige, kung tapos na tayo, pwede ka na munang umalis. May pag-uusapan pa kami. Hindi ba sabi mo, magiging malayang tao ka habang buhay? Nagbabago ang isip ng tao. Isa pa, gusto ko ring magkaroon ng masasandalan si Wong Yao. Sige na nga, pero hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. At huwag mong kalilimutan, may utang ka pa sa akin na 3 soup dumpling. Halika na, pag-usapan pa natin. Anong oras ba ang pagkain? Ilang beses sa isang araw? Ano ang mga patakaran? Bitawan mo nga ako. 2 matandang lalaki, nagdidikitan pa. Huwag kang ganyan. Naalala mo ba noong magkasama tayong naghahati ng lot at nakikinig ng musika? Ha ha ha. Hoy, Old Hong, hintayin mo ako.